Photography is an art. Dapat tama ang lighting mo, tama yung composition mo, tama ang exposure mo. So, aralin ninyo yun na dapat, kaya nga may course na photography. Di ba? BS in photography. So, parang din yung accounting na kailangan mong aralin. Kung di ka marunong mag-divide, gumawa ng report, di ba? Ganon din yung photography. May science yan na kailangan mong matutunan. Na-compose mo ng tama yung leading lines, yung one rule of thirds, yung patterns, marami. Yung framing na tinatawag, ang dami niyan, aralin niyo yan. Kasi diyan kayo gagaling. Para kayo nag-aral na maging doktor, na mag-specialista sa wedding. Wala namang naging doktor, nag-YouTube lang eh. Sabi ko, sir, magkano sweldo mo? 12,000. 8,000. Ang sweldo niya a month. Na-discourage ako. Ayoko na mag-electrical engineer. 8,000 a month. Sir, ang shoot ko 12,000, sir. Isang araw. Doon ako tumigil na mag-electrical engineering. Yung mga taong dumaan sa hirap, doon kasi sila humuhugot eh. Yes. Ng lakas. Ayaw mong balikan, no? Oo. Kapag doon ka humuhugot na kinaya ko nga yun, ito pa hindi. Mag-ipon. Kasi hindi habang buhay kumikita tayo. Kasi marami dyan. Waldas ng waldas. Inubos yung pera. So, wala na invest. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marby de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ang nag-iisang double master photographer dito sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Lito C. Hello! Hi! Saan ba ako titingin? Saan ba camera? Ayun, hello! Ayan. Ang dami kasing camera, yayamanin niyo nag-interview sa akin eh. Hindi ko alam saan ako titingin. Kamusta, boss? Anong ginagawa mo? Eto. In-invite mo ako, umuulan. Ang layo pala ng bahay mo. Sakto lang. Isang oras lang naman. And guys, kasama pa rin natin ang co-host natin, si Lota Pala and Imon Mag-Araro. Good evening, guys. Hello, good evening. Magandang gabi. So, welcome sa isang masayang episode, no? Grabe, Lito si. Nagulat nga ako nung sumagot si Boss Lito. Sabi, game, kailan yan? Actually, matagal na natin plano to. December pa lang. In-Indian mo ako. Hindi. Sorry naman. Hindi, busy tayo lahat kasi nun eh. Busy diba? ako sa business ko nun eh, sa lechon. Oo, diba? Lakas nung... Litochon mo. Grabe. Pero, anong pinagkakabalan mo ngayon bukod sa photography? Ngayon, love life? Hindi. Maraming pinagkakaabalahan. Siyempre, nagsushoot pa rin naman ng mga events, especially weddings, portraits, yan. Tapos meron din akong lechonan, yung nga, Litochon. No? Na buhay naman yun dahil sa pandemic. Lahat tayo kailangan gumawa ng paraan para mabuhay. Yun, naging negosyo, naging blessings hanggang ngayon. Tapos, meron din akong go-kart business. Yan, may 5 branches na kami doon sa mga may malls kay bago sa Green Hills. Go-kart? Saka may rin kami invite ko kayo sa Noctos Bar. Noctos Bar. Nice. Sa Scout Wazon. Yan, mga sikat na banda doon tumutugtog. Oh, bago yan. Joey G, Side A, yan, lahat ng sikat freestyle. Makikita niyo yan. Ano ko na lang pala, i-add ko na, Noctos Bar. Noctos Bar. Yeah. Sa Scout Wazon. Paano ka makaka-order ng Litochon mo? Boy, tapunta ka lang sa IG. Ibig sabihin, hindi ka pa nakaka-order. Hindi mo pa alam paano mo-order eh. Gusto ko lang sabihin para malaman ng mga tao natin. Sa Instagram yon, Litochon. Nandun sa bio, yung order form. Kiklik mo lang yon. Pinakamasarap na lechon belly yan at saka cochinillo. Oo naman. Na-perfect namin yan. May cochinillo na rin, di ba? Cochinillo. Napakasarap. Malutong na malutong, malasa, malambot. Sarap. Di ba? Ang dami ko nang na-absorb. Photography pag-usapan natin. Yung bago na, lechon na, negosyo. Di ba? Intro pa lang. Malaman na. Malutong pa. Pero yung go-kart nyo, sa'yo yun o may partner ka? Yan, pag-uusapan natin mamaya yung paano ka mag-i-invest ng businesses. Siyempre, sa tagal ko sa photography, darating yung time na parang gusto mo na magpahinga, malapit-lapit na, nararamdaman mo na eh. Kaya kailangan, medyo meron ka ng ibang businesses. Nice. So, yung go-kart business, ano yun, mga 5 kami may-ari. 5. Plus yung bar.
Marami-rami yun. Mga 20 atang alam ko eh. Di ko nga kilala yung ibang mga business partners ko eh. So, sali lang ng sali. Tama naman. Kailangan mo mag-invest din kasi talaga eh, di ba? Oo, darating ang panahon. Ayaw mo na mag-work, pagod ka na. Hindi, pati yung pera mo, sayang naman kung tulog sa bangko, di ba? O at least, kung sa bangko, magkano yung interest. Dito, mayroon kang, palagyan natin, every year. May share kang... May dividendo. May dividendo ka. May happy time na naman. Ang ganda. So, boss, balik tayo sa photography, no? Iwan muna natin yung mga business. Pag-usapan natin mamaya. Mamaya. Pag-usapan natin yung mga business. Ikaw ba, boss, ano yung tingin mo na 3 importanteng bagay na dapat meron ang isang photographer para maging success? Para maging successful sa buhay? As a photographer. Maging successful yung kanyang venture sa photography. Yes, sa photography. Okay. Ito, hindi naman ito formula ha. Yung experience ko lang. Siyempre, una-una dyan, dapat meron ka talagang skills, talent. Yun. Kasi yung skills na pag-aaralan yan eh. Diba ako, pinanganak ako, wala naman akong camera eh. Natuto lang ako when I was 23 years old. Oh. So nagka-interest ako mag-photography. Inaaral ko buong libro. Pabalik-balik kasi walang school of photography sa Pinas. Diba? When I was 23, ilang taon nang dumaan yun? Bata 59 pa. na ako. 59. Parang 45 ka lang ha. Oh, thank you ha. Marami nagsabi niya, hindi lang ikaw. Skills? Skills na matututunan mo yan sa pag-a-attend ng mga workshops. Kaya kung gusto mo talagang gumaling, mag-aral ka at i-follow mo yung gusto mong photographer. Na sa tingin mo, eto magaling. Eto may alam. Pa-follow ko to. Kasi ganyan yung ginawa ko eh. Yung nakita ko si Dean Collins, ang galing mag-ilaw. So, nakafocus ako talaga sa kanya, yung lighting, paano maging soft ang light, paano gumanda ilaw. So, inaral ko rin talaga yon. So, skills kailangan meron ka bago ka pumasok. Para kang puputang gera, tapos wala kang skills. Hindi ka marunong kumasa ng baril. Hindi ka marunong mag-sight ng kalaban. Di ba? Ganun lang yun. So, kailangan pag-aralan mo yung skills. Tapos, pangalawa, kasi 3, no? Ang dami dapat eh. Oo. Top 3 lang. Top 3 lang. Kulang sa 10 daliri ko eh. Oo, Pwede gamitin pa. Pwede. Pero hindi, yung pinaka-3 lang dapat. Pinaka-top. Top 3 Yun, lang. skills, siyempre. Alam naman natin yun. Kailangan natin mag-aral. Pag-aralan, yung papasukin yung negosyo. Tingin ko, yung pagmamahal sa trabaho mo. Yung you want everyone to be happy. Na pag hindi ka pa nakakagawa ng magandang shots, parang gusto mo pang talagang matapos ko to na maganda to. Na para masaya yung kliyente mo. Kasi dun ka sisikat eh. Magre-refer. Nung time ko kasi film days pa. Wala namang Facebook. Wala nang telepono. Dial lang. Dial lang. Diba? Walang cellphone. Ang hirap dati, no? Beeper kami. Di ba? So, mahirap dati talagang wala kang talagang way to market your work. Through hard work, through talaga word of mouth. Yun talaga yun. Tapos, saka yung honest ka sa lahat ng kliyente mo. Yun para tumagal ka. Kasi ako, I've been very honest to my clients na alam kong celebrity, may pera, bilyonaryo, magpapashoot. Siyempre, pagkakataon mo na sana yun na parang pwede mo, big time to dodoblihin ko presyo ko. No. Fix ako sa rates ko. Fix rate. Masikat o hindi, fix ang rates ko. Tsaka, wala akong mga hidden agenda. Wala akong mga hidden charges. Minsan pa nga, sumasobra pa eh. Pag nakikiusap eh. Sama mo na yung sama mo na. Ay, ma'am, hindi po pwede. Sige na, lambing lang. Sige na nga. Basta refer mo ako ha. Yun naman yung may balik. Yun naman eh, di ba? May balik yan eh. Yung kagandahang loob mo, may balik yan. Yung tinatawag nating karma. Yes. So, 3, no? Skills. Pagmamahal sa trabaho. Tapos yung honesty. Honesty, no? Yun ang ginawa ko eh. Hindi ko alam, there's no formula eh. Kasi iba-ibang photographers, iba-ibang suppliers, iba-iba naman ng way na paano sumikat. So yun lang, maging honest, maging skillful, at saka, ano yung isa? Yung pagmamahal sa trabaho. Pagmamahal. Yung pagmamahal kasi passion na yun. Yes, passion yan. Kasi tayo, di ba, minsan,
pagod na ako, tama na. Oo. Tapos, di ba, parang, tama na, kailangan na yung bride and groom. Di, may maganda pa, ang ganda ng kukuha pa ako. Yun yung passion eh. Yes. Tsaka yung paggigising ka ng, siyempre, paggising mo sa umaga, may shoot na naman. 3 araw ka na magkasunod ng shoot. Di ba, minsan, ayaw mo nang gumising. Parang gusto mo Lunes na, day off na. Di ba? Pero paano yun, Boss Tolis, no? Nabanggit mo yan sunod-sunod series of shooting, no? Sa edad mo na 45, pwede pa po ako. Nakakapasa pa ako. Alam mo, nag-gym ako sa Davao. Yung coach doon, sabi 45 years old daw ako. oh, hindi, kasi parang yung postura mo naman kasi talaga. Oo, Parang sabi ko 45. talaga, hindi, 46 na ako eh. Tumawad pa. Ayun, yung edad mo na 59. Ah. Na malapit ka na mag-60, di ba? Sa December. Next year pa yun. Next year pa. So, 59 ako this year, This year. November. Scorpion ako eh. paano mo ginagawa yun? Kasi nakakapagod talaga ako. Yung edad ko, 40. Parang hirap na rin ako eh. So ikaw, ano ba yung... 40? Hirap ka na? Pick ko pa yun, boy! Hindi, I mean yung series of shoot. Di ba? Yung mga minsan, Friday, Saturday, Sunday. Yes. Hirap, yung katawan na, yung parang yung sinabi mo kanina, mahirap bumangon. Paano ba natin may iwasan yun? Parang magtagal tayo sa trabaho natin. Diyan papasok isa kong negosyo. Ayun. Supplements. Ay, oo nga. Ang galing. Ang galing. Oo, may supplements. Kailangan mo yun eh. Kasi ang dami ko nang kilala, mga kabatch ko, hindi tumagal ng ganitong edad. Yes, oo. Pass out na. Di ba? Time out na, hindi na kaya. Yung iba, tigok na. Inasakit sa puso, hindi healthy. Maraming ganun eh, na pinabayaan yung health. Yun, isa yung pang-apat yun eh. Sasabihin kaya lang 3 lang sabi mo eh. So yung pang-apat ko, health. Health talaga. For you to last, you should be aware of your health. Kasi ngayon kayo, edad nyo, ilan lang kayo? 40? 40. Oo. Ako pinakamatanda. Ito, 30. Wala pa kayo niyan. Dito sa 40, nag-uumpisa na. Yes, oo. Actually, may mafe-feel ka na yan, dahan-dahan. Galing na ako dyan eh. Oo. Pero pag 50 mo, makikita mo yan. Pag tumingin ka sa salamin, tanda ako na. Parang tanda ako na. Biglang makikita mo, kumulubot yung skin mo. Marami na nagbago. So, kaya nung na-discover ko yung produkto ko, which is from New Zealand, Purtier. Shout out sa mga taga Riway dyan. Riway, Philippines, na nagbebenta kami ng Purtier product na stem cell. Oh, stem cell. Alam mo na, stem cell. Yung mga billionaires, yan talaga tinitake Oo, the nila secret yan. of the rich and famous nga yan eh. Yes. Pero yung sa amin kasi, medyo ito yung poor man's stem cell na araw-araw mo tinitake. Affordable. Affordable. 26,000 a bottle a month. O, di pwede na. Iksa mag-inject ka ng 1.5 million. O saan lang gusto mo, di ba? So, but likewise, sinasabi ko lagi na health. Health, alagaan mo yung health mo kasi mas malaking mawawala sa'yo. Imagine mo, hindi ka na makapag-work dahil masakit na likod mo, masakit na ang katawan mo, hindi mo na kaya. Para ka makakapag-work, yung income mo tapos na. Okay, sana kung meron ka ng ibang sidelines, meron ka ng ibang passive income, pero kung ito lang yung pinagkakahanap buhay mo, alagaan mo yung health mo. Alam natin yung maraming iba, sunod-sunod ang shoot, umiinom ng energy drink, tigok, nanigas. Sugar, no? Di ba? Kasi yun nga, mali yung mga way nila. Ako siguro, tama siguro yung way ko kasi bili mo from 130, especially photographers, videographers tayo, mata. Imagine mo, nakasalamin ako dati. Oo nga, no? For the longest time. 130 over 120 ang vision ko. Ngayon, it's 20/20. Dahil doon sa iniinom ko. Wow. Walang biro to. Honest to goodness to. Walang biro. Living proof. Living proof. So, kita mo na yung cuties natin. Wala pang kulubot. Actually, sa dito. Di ba? Batang-bata, no? Hindi 59. Yummy pa yan. Diba? So, bukod doon sa supplement, exercise. Exercise. Kasama yun eh. Hindi mo pwedeng gawing, may supplements naman ako eh. Hindi mo iaasa mo rin sa workout. Kasi when I was 45 years old, dun yung nasira yung marriage ko eh. Yan. Kumbaga, yung asawa ko, nawala, nagkahiwalay kami. Hindi ko na nasasabi ng reason. Yes. Baka naririnig niya eh.
Inisto ko pa rin. Pass na. Sinabihan ko siya, friends naman kami eh. Okay. Friends kami. Actually, kagabi lang nag-date kami. Baka nanonood siya ngayon. Oo, nanonood siya. Sa ako panoorin niya. Sa Hong Kong siya ngayon. Di ba? Alam ko. Sa Four Seasons, naka-check-in. Updated. Mayaman na siya ngayon eh. Mayaman na siya. Kaya Mayaman minsan ka rin. maganda rin. Pag naghiwalay kayo, mayaman kayo eh. Parehas. Gusto mo yumaman din? Parang delikadong advice yun. Delikadong advice. Alam mo bakit? Yan ang tanong sa akin ni Bob Nicolas. Dito, how to be you? Ang sarap ng buhay mo. Meron kang negosyo, May meron Porsche kang ganda ng ka. career mo, naka-Porsche ka, may bahay at lupa ka na. Asawa na nga lang kulang mo. Kaya nga ako, umasenso eh. Wala akong asawa. Aray ko. Umaga ako na-iwalay. So lahat ng income ko akin na. So yung anak ko naman, napagtapos ko sa British School. Oy, parang 10 anak yun. Pinag-aral ko that time. Alam mo yung tuition doon, magkano? So, napagtapos. So, may sarili na siyang career. Actually, voice-over yung anak ko, voice-over artist. Sa mga commercials, big commercials, like lahat ng airlines. Boses niya, Philippine Airlines, Cebu Pacific. I'm very proud of her. Wow. Lahat, maririnig niyo mga commercial, big commercial kanya yan. Punta ka ng Smart, Globe, bosses niya yan. Yun. So, buhay na siya. So, ako, sarili ko na lang iniisip ko. Di ba? Sarili kong, paano ko gagawin. Kaya, nakikita niyo, parati ako nasa bundok. Nagmumotor. Living my life. Kaya nga inggit na inggit si Bob, paano ba? Hiwalay mo muna asawa mo. Kaya mo. Sabi niyo, hindi ko kaya yan. O, wag ka na mangarap. Ibang pat yun. Pero mali. Pasing tabi po dun sa mga masayang nagsasama. Oo. Ano lang yun? Personal experience. Personal experience, hindi yung formula. Yung sinasabi ko sa'yo, hindi yung formula. Nagkataon lang. No? Na mas naging, mas naging open-minded na ako. Ganon, yung, siyempre, lahat yan, it all boils down to parang loneliness naman pagdating sa gabi. Yun naman ang mga lamang nyo. May asawa kayo eh. Pag nalungkot. Pag nalungkot, mag-isa. Di ba? Pero wala ka bang girlfriend ngayon? Secret. Hindi kasama sa podcast. Parang umiinit ha. Showbiz! Hot seat kasi yan eh. Oo Hot nga seat eh. yan. Hot seat Baka yan. next tanong mo, lights on, lights off na. yan yung topic natin. Mamaya yun. Career pa tayo. Career Okay, pa. career. Well, yun, speaking of career, Sir Lito, I have a question regarding, siguro ano yung major decision or... Kala ko major accident eh. major decision or instance na made an impact talaga do sa career mo? Yung life-changing talaga. Kung anong certain moment. Okay, good question. Siyempre, nung sa Davao pa ako, few days pa yan, 10 years ako sa Davao. So, pinangarap ko yun na magiging, sabi ko sa sarili ko, kagalingan ko, magiging most sought after photographer ako ng Davao. Siyempre, nagsimula naman tayo sa walang-wala eh. Wala akong capital, wala. Looks lang. Looks lang. Kaya nang mabubuk sa akin yung mga bride. Di ba? Hindi, joke lang. Pero actually, nung bata pa ako, kamukha ko si Gabby Concepcion. Oo naman, Last hanggang lang ngayon pati. naman, boss. Hanggang ngayon ba? Hanggang Anong ngayon. angle, boy? Wala, Ano ba? lahat. Okay. Oh. So, yun yung lakas ng loob, yung ginamit ko. Tsaka yung nangarap ka na wala kang kapital. Wala kang pera. Saan ka kukuha pambili ng camera? Di ba? So, nangutang ako niyan. Lumalaban ako ng 5-6. 20%, 10%. Ganon. Lumalaban ako para lang kumita. Wala kang pera eh. So, yun ang lagi kong sinasabi sa anak ko na sa buhay na to, dapat mong ingatan yung pangalan mo. Kasi pag sira yung pangalan mo, may ginawa kang isang mali. Kahit gaano pa karaming kabutihan ginawa mo, isang mali lang, sira ka na. Hindi na nila maalala yung mga magaganda mong ginawa. Maalala nila yung kalokohan mong ginawa. Tama. It happens. Tingnan mo yung vlogger ngayon. Di ba? Oo nga, Nagkamali siya, isang sira na. Di ba? Isang pitik lang. Isang pitik lang. Di ba? Tsaka, ganun yung kailangan isa pa rin na malakas din ang faith mo. Isa yun sa pinaka-formula in any business, faith. Kasi doon nanggagaling lahat eh, yung ating blessings. Kaya sinasabi natin, blessings na, Lord, paano ba to? Wala na akong income.
Magugulat ka, biglang may mabubuk, biglang may mga nagbubuk. Dinadaan mo sa prayers. Yon. Kakausapin mo yung Lord, yung Creator natin. Kasi sa Kanya lahat galing yan. Lahat naman tayo gamit niya. Hindi naman sa inyo yan. Hindi naman akin yung kotse. Blessing niya, pahiram lang sa atin. Yun yung lagi kong nasa utak ko. Dahil yung faith ko kay Lord, ganito lang ako, medyo bastusin yung bunga. Hindi naman. Pero yung faith ko naman, lahat inaasa ko sa Lord. Lahat yan. Yung family mo, na sana one day mabuo din. Siyempre, si Lord naman, hindi naman agad, lahat ibibigay agad sa'yo eh. Ano yan eh. Intayin mo. In God's time. Ganun yun. Hindi natin alam eh. Who holds the future, di ba? Yes. So, si God lang yan. Mag-prayer meeting na tayo. Amen. Ang daming natatakal dito. Ang daming Pastor. natatakal. Pero boss, yung, kasi di ba, naging double master ka eh. Ikaw lang yung kaisa-isang Pilipino na double master. And I'm very proud of it. Yes. Kasi nga, yung naggaling ako Manila, di ba? Hindi ko pa nasagot yung tanong mo. Habi na Sa Davao pa lang tayo. Davao. Go. Davao, film days pa yun. Film days. Anong yung tanong mo? Ano yung moment or parang Yun. decision na ginawa mo Yun. na nag-made impact Yun. Segue pala yung sagot ko eh. No? So, nung yung girlfriend ko nun, siyempre kabataan natin, di ba? Alam mo na, mainit. Yung girlfriend ko nun, naging wife ko na rin yun. Medyo super ganda eh. Mutya ng Mindanao, Miss Face of the Year, Miss Sara Lee. Talagang super ganda. Siyempre, alam mo ng kabataan, nabuntis ng maaga. So nagkaanak kami, yun ang anak ko. So lumipat kami ng Manila kasi puro chismis sa Davao. Siya naman ayaw, kung hindi ka kasama sa Manila, dito ka sa Davao. Ito tayo marupok eh. Marupok. Gusto mo in love ka eh. Sumama ako ngayon sa Davao. Sa Manila. Nag-umpisa ako uli. Imagine mo, sacrificing your 10 years of pagkasikat. Career mo, sikat ka, number 1 ka sa Davao, lilipat ka na lang bigla sa isang lugar na hindi mo, wala kang connection. Hindi ka sure. Di ba? Sugal ka uli. Pumasok ngayon ng digital. So, to cut it short, pumasok ng digital, ako yung pinakaunang nag-slideshow. Yun yung break ko. SDE. Na ginagawa pa rin ngayon. Na naging pahirap sa photographers at videographers. Anong year yan, boss? Mga 2021, 2022. Nandyan na range. Una kong pinalabas sa widescreen. 2001. Mga ganun yun eh. Digital. Pagpasok ng digital. Ilan lang kami naka-digital noon? Pinakauna si Nelson Villarica. Siya yung pinakamayaman. Villarica Pawn Shop. Yes. So kami, film lang kami. Sabi ko, kasi digital na. Okay na. That's the future. So invest ako sa digital. Napakamahal ang camera nung araw. 350,000 for a D1X. 30,000 for 1 gigabytes. Microdrive. Microdrive yun. Umiikot pa yung parang hard drive siya, di ba? 30,000. Hong Kong pa yun, ha? Hong Kong price pa yun. Kaya binibili ko dati, 2 cards lang. Kasi 1 gigabyte hindi terabyte gigabyte. Boss, kwento mo yung slideshow na yan. Kasi nung time na yun, wala pa masyadong laptop na mabilis eh. Paano mo siya ginagawa before? Naku, AC/DC lang kami dati. Tapos yung una ko laptop, parang PC lang, hindi pa ako Mac hindi ko afford eh. Yun. Tapos lang yung iView. Pipili lang ako, click, no edit. Pili ka lang. Tapos play, no music. Okay. Wala pang so software. talagang slideshow Walang lang software. Pang software. May slideshow, kanya lang. Madami kasi, tsaka, awan ko bakit ganun lang yung may soft-dissolve naman. Kanya lang, siyempre, mahina yung mga computers dati. Hindi, pero that time, sobrang... Oo, wala na. Wow na yun. Kasi walang edit yun eh. So, kailangan yung shoot mo, correct na. Wala ka ng cropping, wala nang ganun. What you see is what you get. Kasi sanay ako sa film eh. Yun ang advantage ng film photographers. Yung kanilang mga disiplina, paano mag-compose. Hanggang ngayon, dala ko eh. Hindi na kami umasa sa cropping. Kung anong kailangan ko hindi isali itong isang image, lalapit ako. Zoom out ako. So, kumbaga, ready na. Pre-cook na siya bago mo isalang. Straight out of camera. Straight out of the camera. Walang editing. So, believe yung mga tao doon. So, ang nangyari doon, pinakauna kong SDE,
sa Manila Peninsula. Diba? Wala pang LED noon. Projector lang. Ang bababa ng lumens, 2,000 lumens lang eh. Pupas yung kulay. Kailangan papalabas mo yon medyo dim ang light. Habang kumakain, yung mga tao, nag-i-slide show. So ngayon, walang gumagawa nun, ako lang. Doon ako pumatok. Talk of the town ako ngayon. Sino tong photographer na nagpapalabas ng litrato sa reception? Kasi walang gumagawa. New. Si Lito C. Ganon. Akong hinahanap. Putok na putok yung pangalan ko, boy. That time, Chinese na yung market mo. Halo na eh. Halo. Chinese and Filipino. Kaya lang, because of my family name, C nga eh. Alam mo, mga SM, mga ganun yung mga natigan natin eh. Ano ba si Henry C? Distant relatives ko po. Pero sa kuko. Pasok pa rin. Di ba? So marami ako Chinese talaga. 90% Chinese. Alam mo naman yung Chinese, sila yung talaga, alam mo yan, bongga ko magkasal, di ba? Yes. Yun, pumutok ako doon. Hanggang yun, the rest are history. Galing. Tapos lalo na nung sumali ako ng WPPI. Yon, point system yon. Nakailang beses akong nanalo doon. Multiple awards. First place, second place, third place. Dami, kaya umabot ako ng 36 points. 1 point is very hard to earn. Kasi nga, kailangan pumasa ka sa quality ng international. So, pag 80 and above, pasok ka doon. May 1 point ka. Makakakuha ka ng 79, parang, ang sakit, 1 point na lang. Ang ganda ng litrato ko. Akala mo maganda. Kasi gawa mo. But let other judges judge it. Ang dami palang mali sa litrato mo. Doon ako nagising. Hindi pa pala ako magaling. Di ba? Akala mo magaling ka na. Pagdating sa international competition, nga. Ang gaganda naman trabaho. Yon. So doon na-open up yung mind ko na I have to do this. Gusto ko maging ka-level sa international. Ayun na yun. Tapos nanalo ako ng ilang pinaka-ultimate kasi doon yung 16 by 20 eh. Big prints yan eh. Makikita yan kung blurred ang kuha mo o hindi. O, nanalo tayo ng first place doon. Yung first dance ni yung artista, si Elton, tsaka si yung babae. Sino nga yun? Si magandang babae, si Roxanne Ginoo. Yung first dance nila, na-capture ko ng maganda. Yun, may magandang lighting. First place tayo doon. Philippines, tinawag sa... Ando pa si Nelvin Uy noon. Nanonood, katabi ko. Doon sinabing, from the Philippines! Tapos lumabas yung ko. Yung picture ko sa screen. Sabi ni Nelvin Uy, litrato mo yan talagang para akong, wow! This is it! I made it! Ganun kasi... Lahat ng first place, magsasalita sa stage. Galing. Yun. So, paano yun? Kung prepare ka naman nun? Hindi ako prepared kasi nakita ko yung score ko, 83 lang. Tinalo ko yung mga 91, 95. Kasi naging first place. Doon pala sa international, lahat ng magaganda, i-display pagtatabi-tabihin. Doon mo makikita ngayon sino yung malakas, sino yung may kwento. Storytelling, hinahabol nila. Bili mo, 83, tinalo yung 90 plus. Oo nga, no? Kasi sa judging, iba, individual yan eh. Pero pag pinagtabi-tabi ng mga litrato, may sumisigaw na litrato. Ibig sabihin, ikaw yun. Ako yun. Sumisigaw na yung litrato ko ngayon. Galing. Nanalo, first place. Talagang, sabi ko, nag-speech ako sa stage. Nag-stammer pa ako. Kasi, totoo pala talaga yung when you're on cloud 9. Talagang, nawawala yung, nakakabahan ka lahat. Nanginginig ako. Kasi dream mo na makakuha ng first place in 16 by 20. Marami akong first place, second place, third place sa 8 by 10. Yung isasabit mo 8 by 10 online. Pero point system din yon. Pero yung pinaka doon is yung 16 by 20. And ito yung pinakamahirap na category. Kasi bride and groom. Napakaraming entries. Pinakamaraming entries, bride and groom category. Doon tayo nag-first place. Kaya napadyaryo yun. Talagang pinadyaryo ko, no? Di ba? Pamas ng mga wedding photographers. Ayun. Totoo naman. Daming naghabol. Siyempre, yun. Kasi may proof ka na mahusay ka. Kasi international yung nilabanan mo, hindi local eh. Totoo. And it's the biggest in the world. Imagine 15,000 photographers joining. Gano'ng karami yun? Buong MGM puno. 15,000 tapos ikaw yung number 1. Sa bride and groom category. Pero Boss Lito, ano sa tingin mo yung
Ang ganda na kwento eh. Ano sa tingin mo yung naging lamang nung litrato mo na yun? Kwento. Compared din sa ano? Kwento at saka lighting. Yun. Kasi ano yun yung litratong sumasayaw yung dalawa. Si Jason Magbano pakasama ko nun eh. Nandun sila lahat sa harap, nagsushoot, di ba? Doon na uso yung mga follow spots eh. Dalawang follow spot, nandun. So pagtingin kong ganyan may dalawang follow spot, wala nagsushoot doon sa harap. Tumakbo ako with my 12 to 24 na lens, 2.8. Takbo ako, kinunan ko na ng ganun. Pero may light ako sa likod. May light pan ako eh. Pinausto ko na yung mga remote flash na ganyan eh. So nagkaroon ng drama. Yung limitaw yung subject na halos silhouette. Tapos may ilaw. Siyempre, imagine mo na litaw yung nagsasayaw. Tapos tumama dun sa mukha, nagkaroon ng ilaw ng konti. Yung expression ng couple. Tapos sa left and right, andun yung parents. Nakatingin, nalulungkot. Lahat ng tao nakatayo, tinitingin sila. Nung tinignan ko yung litrato, yung pinadala ko kay Roxanne Ginoo, Roxanne, first place tayo buong mundo. Oh, wow, anong picture? Picture mo, yung first dance mo. Talaga. Pinadala ko, sabi niya, oh my God, Lito, parehong-pareho kay Cinderella. Ganda. Yung picture ni Cinderella na nagsasayaw sila ng prince niya. Pinadala niya sa akin. The same. Yung lighting, the same. Sa akin, tumindig balayibo ko nun. Ako nga, boss, kinikilabutan eh. Sabi ko, parang nagkataon. Nagkataon na pareho. Ayun, sabi niya, Lito, ano ko to dream ko to eh. Yung when I was a kid, Cinderella, sinusundan nila. Yung may prince na, sinasayaw. Yun. Pucha, nanalo ng first place. Talagang, the following day, i-display sa entrance. Boy, entrance ng WPPI. 2008. 07 yung nanalo ata ako eh. Hindi, 11. Hindi, 12. 2012. Yun yung araw na naghiwalay kami ng asawa ko eh. Kaya hindi ko malimutan eh. Natandaan. Naalala. Di ba? Pinapaalala mo yung love life ko kasi. Basta tayo nakamove on na eh. Nakabalik pa eh. Yun. Yung Cloud9 na pag-uwi ko Pilipinas, nasa bottom naman ako ng buhay ko. Walang yan. Yun. Kaya naka-display yun. So lahat ng mga Filipino doon, so proud na based in USA, ibang bansa. So pag nagpupunta ako, artista tayo doon boy. Siyempre, nagpapapicture. So may nagtataka, sino yan? Ba't namin nagpapapicture? Siya yung Pilipinong nanalo ng first place. Di, sikat. Ang dami kong workshop noon. Kaching. Kasi yung matuto, bayad kayo. $500 each. Star ng wedding. Rockstar. Umikot ako noon, buong States. Puro workshops ako. Puro workshops. LA, Chicago, San Francisco, New York, New Jersey. Masasabi mo ba na yan yung pinaka-peak ng career mo? Yung pagkapanalo ko, everyone wants to shoot na ako yung photographer na gusto nila. Putok talaga yung pangalan ko, lalo na yung nagka-award. Tapos na-jari pa yung pangalan ko sa rangefinder, na-jari pa ako doon, mga ganun. So talagang nagbabalak na nga ako lumipat ng Amerika eh. Oo. Kasi ang ganda ng singilan sa Amerika. Totoo naman. $10,000, $20,000, isang wedding. So natemp ako doon, nagbayad pa ako ng $10,000 sa isang lawyer dito, sa Makati. Siya yung nagpapadala ng mga talented na mga Filipinos na gustong mag-abroad. B1 visa bid, parang ganun, parang extra talent. Basta ang requirement lang nila noon is nadyaryo ka. Nadyaryo ka, local, international. Meron ako noon. Oo. Pasok ako noon. Kaya lang, biglang nagka-recession sa States. Umatras ako. Yes. Hindi ko tinuloy. Pero sayang, no? Sayang, may chance na. May chance na. Nandun ka na eh. Meron ka ng mga recognitions eh. Special recognitions yun. Ayun. Parang bigla kayo nalungkot. Hindi, ang ganda eh. Ang ganda eh. Nakaka-inspire eh. Nakaka-inspire yung po siya. Ayun, no. Kasi nangyari nga, na yun, no? Nalungkot ako rin sa love life mo. Oo. Hindi na sa Cloud9. Pag-uwi mo. Pag-uwi mo. Wala nga. Bottom. Bagsak. Yan sinasabi ko. Pero, natuto akong bumangon. Oo, yan. Bumangon. Kasi maraming ganyang nangyayari. Nasira buhay. Di ba? Hindi matanggap. So, yun. Nakabangon naman ako noon. At yun. Tapos, bili na ako na ang gusto ko. Punta ako saan ko gusto. Di ba? Wala nang bawal. Wala nang nagpipigil. Dati, huwag kang magmumotor. Hindi po pwede. May anak ka. Walang motor. Ngayon,
Puro ako motor. Oo, halos araw-araw eh. Araw-araw. Alright. Buti pinagbibigyan ka ng girlfriend mo, ng motor. Binubuksan mo na naman. Ay, hindi. Yung girlfriend pa kasi. Pwede pa. Doon mo malalaman kung mahal ka ng girlfriend mo. Oh. Pag hindi ka binabawalan. Sasakalin ka na kaagad. Di ba? Girlfriend mo pa lang, sakal ka na. Ano na kung mag-asawa kayo? Hindi na kukulong ka na, no? Kulong ka na nun. Hindi na pwede kay Boss Lito yan. Hindi, wala. Hindi, yun yung sinasabi ko sa mga mag-asawa na yung mga babaeng asawa, pagbigyan nyo naman yung mga ibang lalaki, mga asawa nyo lalaki na magkaroon din ng parang rest day nila na gusto nilang gawin sa buhay. Huwag lang pang babae, di ba? Alam natin, gusto nyo lahat gawin mo babae. Pero hindi pa pwede yun. Yung mga sports na gusto mong gawin, halimbawa, gusto mong, pag Monday rest day ko yan. Hindi ako magtatrabaho. Bahay, papahinga ako. Kasi 3 araw ako nag-shoot eh. Ay, gusto talaga mag-relax. Tapos, yun, ginagawa ko, nagmumotor ako. Yun yung meron kang outlet, hindi puro trabaho. Me time mo yan. Oo, me time. Yung, bayaan nyo silang mag-enjoy. Gawin yung gusto nila kasi napupuno yan. Pag napuno na yan, ayoko na magtrabaho. Oo. Patay na. Burnout. May Burnout kilala kong na. ganyan eh. Walang outlet eh. Pag may pinapabili siya, hindi siya magtatrabaho. May kilala tayong ganyan, di ba? Oo, kilala ko. Kamotor ko yan eh. Hindi na papangalanan. Oo, itago natin sa pangalan. Magla. Nanonood yun. Nanonood din yun. Kilala ko yun. Shout Pag out. nakita nyo, nakasama ko yun. Nagmumotor din yun. Nag-i-enduro. Kaya lang sumusuko agad. Makakapagod daw. Yun. Di ba? Pag hindi siya pinapayagan, hindi magtatrabaho Ayaw yun. mag-edit eh. Oo. Pag hindi pinapayagan, gusto lang bumili ng piyesa ng motor. Hindi pwede. Ayoko mag-edit. Wala. nga. Uy, Juna, trabahuin mo. Sige, bumili ka na nga yung piyesa. Parang videographer yata yun. Parang tayo nyo lahat yan, pare. May gustong biling motor. Syempre. Tapos nagsasakit-sakitan, walang gana. Walang Sige, gana pag bilhin di mo na yung motor. pinagbigyan. Nag-i-edit agad. Umaga pa, nag-i-edit na, no? Sipag ka. Sipag. Yun Ganun pala lang yung yun style eh. na yun, no? Oo. Alright, sige. Okay, Boss Lito, dun sa sa haba ng career mo. Mahaba. Okay. Wedding photographer. Oo. Ano yung sa tingin mo nagbago simula na nag-start ka hanggang ngayon? Marami. Nagbago. Ang daming nagbago. Teka, bago sagutin, alak muna. Ayan. Refill. Sandali ice. Wala bang ice? Ito po. Ayan. So, hindi natin papangalanan Hindi. kung sino yung Basta ayaw mag-edit. na lang yung post ko yung kasama ko magmotor. na videographer, photographer. Ano ba yan? Videographer yun. Videographer ba? Ikaw nagsabi niya. Okay. So, yung question mo? Yung kahit magbigay ka lang ng tingin mo na significant na nagbago. Oo. Okay. Malaki, maraming pagbabago. Sandali lang. At, nagbabayad ka ba ng kuryente? Ba't ang ina ng aircon mo? Hindi, umiinom kasi tayo, boss. Para naiinitan na ako. Change costume Ang muna. nakarami na si Sir Lito. Yan. Kanina malamig eh. Oo nga eh. Saka yung mga tanong mo daw kasi. Oo. Hot seat. Okay. Boss, forward ka konti, boss. Yan, sir. Nagbago, Siyempre, nung nag-start ako, film days pa. Pag nag-digital, napakalaking pagbabago noon from film to digital. Nung araw kasi, we're only allowed to shoot 4 films of 36 shots. So, total no 144 shots lang gagawin mo. Okay. So, ngayon, naging digital na, medyo unlimited na ngayon. Di ba? Shoot ka na lang shoot, delete ka na lang delete kung ayaw mo. Pati yung shooting style, nagbago na rin. Kasi, like ako, lumalaban ako sa international competition sa WPPI. Ang nananalo lang doon ng available light, karamihan doon, photojourn. Yung candid. Yung umiiyak, yung may emosyon, na litrato, nakikita mo, yung may patay, mga ganyan, yung mga masyadong may story na litrato. Talagang pagtingin mo palang alam mo na yung storya. Pero walang lighting yun, kasi candid yun eh. Karamihan naman doon, ilaw talaga. Ilaw ang talagang namamayagpag. Kasi art yung photography eh. Photography. Ibig sabihin yan, paint with light.
So, kailangan maganda yung dimension ng ilaw mo. Kaya nga, sa mga pelikula, laging may ilaw. Yan, nandyan yung aperture. Di ba? Nag-iilaw. So, sa panahon ko kasi nung wala pa kayo, wala pa kayo, no? Bridal fair pa kami noon. Pag nagba-bridal fair nung araw, mga 5 lang kami, 8 lang kami, ganun na. So, hakot talaga. Kada uwi namin, may laman yung bulsa namin. Ano yun lamang dun yung mga mas natural yung mga trabaho, nag-iilaw talaga. Tapos kaya nga na-invento yung mga pocket wizard na yan, di ba? Remote flash. Kasi nagkakaroon ng dimension yung mga litrato. Mas nakokontrol mo yung dimension rather than na available light ka lang. Of course, I also shoot a lot of available lights. But if I will be given a chance na pagagandahin ko pa to, even with available light, I can do better. A different style of photography na iba sa lahat. Ganun Kasi gumagamit ako ng ilaw. Nagiging dramatic. Lalo na nga sumisikat ngayon, alam ko, cinematic na naman. Di ba? Bumabalik. Cycle yan, bro. Nung panahon namin, ang gusto ng mga tao, photojourn. Pag nagbabridal exhibit, photojourn ba kayo? Yun. Kaya sumikat sila Mel Cortez, sila, dami, mga photojournalists, photographers. Yung mga nagsushoot na ng wedding. Dati, Sila, Edwin Tuyay. Journalist yan, di ba? Marami. So, kami naman, photojourn din naman kasi candid, 70 to 200, nakakashoot ka na ng photo, yung mga umiiyak, mga moments na nakaka-capture mo. Tumagal yun ng mga 10 years. Tagal din. After that, ito na. Nag-iba na. After that, nag-iba na naman. Ito na yung light and shadow. Bright. Light and bright. over. Taas akong kamay. Parang kami na yun. Over yung background. Wala na. Light and over. Bright and over. Okay. So, hindi kasi naging genre, naging uso, di ba? Kaya lang, for me kasi, may mali May mali kasi dun sa genre na yan. Hindi naman sa nagmamagaling ako, no? Pero based on my experience, bumabalik at bumabalik lang sa tamang photography, which is using light. Na tama pagkakailaw mo, tama posing mo, lahat. Kasi 18th century pa lang nag-umpisa ang photography. Inaral na nila yan. Ano yung tamang ilaw? May mga Rembrandt, may mga, di ba? Iba-iba. Butterfly effect. Kasi yan yun. Yun yung tama. Science yan Hindi pwedeng gusto na isang taon to, ganyan lang kasi yan ang uso. Pero it will not last. Kasi I've been to 3 decades, more than 3 decades. Magpo 4 decades na ako. So dumaan na ako sa mga ganyan. Babalik at babalik sa cinematic. Bumabalik na naman tayo sa cinematic. Cinemaworks. Okay. Nandun na yung pangalan niya. Kaya hindi na ubusan Kaching ng kaching Daming booking Boss, cambio lang ako kasi parang ang dami natin na pagkwentuhan pero hindi pa natin na pag-uusapan kung sino Love talaga. life? Hindi. Kung sino talaga si Lito C tsaka kung saan ka nagsimula. 'Di ba? Davao ako. Paano ba nagsimula ang isang Lito C? Kwento mo. Oo. Teka. Nag-electrical engineering ako. Okay. Tuwing Sabado, hindi, teka. High school pa pala. High school. High school. High school. Yan. Mahaba yun. High school pa muna tayo nga. Anong oras ba tayo? Hanggang anong oras tayo? High school Pwede pa yan. na pag-usapan. May college pa. May kahit ano pa. Okay. Gusto mo elementary pa tayo mag-usap Alaalala ko sa elementary ko, sa Chiang Kai-shek ako Mag-isa ako, grade 1. Mag-isang pumunta ng school. Hindi ako hinatid ng parents ko. Sabi, 10 kami magkapatid Sabi ng tatay ko, Likio, yung Chinese mag-isa ka pumunta ron. Huh? 7 years old. Mag-isa pumunta ng eskwelahan. Lakad lang. Nabugbog nga ako sa isang tennis court Napag-tripan Tapos, lakad lang. Tapos, ganon. Uuwi sa hapon. Ganon lang lagi, araw-araw. Kaya naging very independent ako. At grade 5, nagbebenta na ako ng Yema. Candy. Ako nagluluto. Ginaya ko yung ate ko. Nagluluto. Tuwing uwi ko, pupunta ako Divisoria. Kasi Chiang Kai-shek College
Tondo, Alvarado, dyan banda yan. So, tuwing uuwi ako, bibili ako ng milk, mani, tsaka vanilla flavor. Tsaka yung pambalot. Luluto ako niyan. Wala akong assignment. Pera muna. Negosyante. Business. Negosyante talaga. Grade 5 Magluluto ako niyan. May sarili akong baon. May sarili akong pera. Hindi ako humihingi sa tatay ko. 10 kami. Ba't sa akin, piso na lang allowance ko eh. So, gumawa ako diskarte. Sa bata pa talaga, madiskarte na. Hanggang sa kumikita ako ng ganun. So, yun na yung life ko, elementary. Napunta kami sa Davao. High school, din ako nag-high school sa Davao Central High School. Hi dyan sa mga kabatch ko, batch 85. So, wala pa akong photography nun. Wala pa. Pero I remember when I was in Alvarado, I was in elementary pa nun, sumali ako sa mga drawing contest. So artist ka na that time? Oo, sumasali kayo. Yung drawing na lapis lang gagamitin mo, magdo-drawing ka ng kettle, magdo-drawing ka ng shadows, magdo-drawing ka ng apple, tapos may shadow using dots. Pointillism. Alam ko, dots lang alam ko. Dots, daming dots nun. Siya create ka ng apple. Ganun. Na-remember ko yun. So, ngayon ko lang na-realize na, nung bata pa pala ako, artistic na talaga. Yes. So, hindi ko lang na-discover saan ako magaling. So, nung high school, eto, ang kwento malungkot. Kasi, 10 kayo magkapatid, di ba? Pangatlo ko na lalaki. Yung unang lalaki yung panganay, binigyan na yung negosyo ng tatay ko. Umusbong. Puro bisyo. Barkada, inom, lahat, disco, ubos. So, pangalawang kapatid kong lalaki, binigyan nila yung negosyo ng tatay ko. So, pamalpak din. Ganun din. Babae, sugal. Ako yung pangatlo, boy. Sa Chinese ka lang, lalaki, di ba? Sabi ko pa, 4th year na ako, gagraduate na ako. Baka pwedeng ako na humawak ng negosyo. Sabi, sige, ikaw na. Ikaw yung pangatlo kong anak. Nung graduate ako, binago. Ibinigay ulit sa kuya ko, yung eldest, yung Skyline Cargo business. Siyempre sa mamaloob ko kasi pinangako mo na ako hahawak ng negosyo. Doon ako ng Manila. Doon ako kina JCT sa tatay niya, kay Jaime T. Yung photographer. Doon ako kasi asawa ni Jaime, ate ko. Doon ako naging lightman. Pag Sabado, walang pasok, hindi ako nagsi-CAT eh. May 50 pesos ako dito sa magla-lightman. Punta magsi-CAT. Init lang. Di ba? Tapos may lightman, 50 pesos. May malaki na yun. Malaki yun that time. Nakakakain na ako ng 3 times a day nun. So, 50 pesos, lightman. Taga-charge. Mga camera nung araw, yung mga battery boy na mga Sony, ganun kakakapal. Ay, mga parang gold bar. Ang bibigat. Bigat. Tapos dala-dala ko yun, ganyan. Lightman, battery. Ganun. Nag-iisip ako. Kasi mga lightman ngayon, battery. Ay, sandali boss, kukunin ko. Meron ka na dapat lagi dito, abang. Di ba? Ganun ako dati. Kaya paborito ako ng mga cameraman ni Jaime dati. Kasi mahusay itong lightman ko. Iniisip ko, walang alam niya na. Di ba? Kuryente, ready. Ilaw, ready. Galing. Ganon. So, alam ko na. Tapos, there was a time, iniwan ako ni Jaime T. Nag-double booking si Jaime. Lakas ng wedding ni Jaime dati. Iniwan niya ako, boy. Reception. So, wala akong alam. Sabi niya, ilagay mo lang 5.6 F60. 1/60. F5.6. Huh? Basta, alis na ako. Bahala ka na dyan. Iniwan ako 35mm, boy. Solo. Maging ako baga sa gera. Iniwan ka, bahala ka. Barilin mo lahat ng kalaban dyan. Wala nga ako training eh. Ang alam ko lang, taga-bit-bit ng battery, taga-charge. Tagapalit lang ng Tagapalit pinashoot ako ngayon. Buti na lang talented, di ba? Kumbaga, nag-artwork niya. Nagsishoot ako ngayon. Bahala na, sabi niya, 60. Tapos, 5.6. Ayos na yun. All the way na yun. Nung lumabas yung contact print, sabi ni Jaime, abay, maganda yung framing mo, ha? Sakto, ha? Yung headroom, sakto. Walang sobra sa kaliwa. Sakto, may okay trabaho mo. So, thank you. Siyempre, nasolve sa problema niya. Sinaiiwan niya eh. Nag-double booking. Tapos, nagka-interest ako noon. Na-remember ko yung tito mo, si William. So, William, yung kapatid ni Jaime, William,
ano ba yung photography? Ganon. Pare, ganito yan. Binigyan niya ako ng hint, ano yung photography. Parang mata yan. Yung lens parang mata. Laki ng yung ilaw, yung opening, ganon. So, nagkaroon ako ng idea. So, bumalik kami sa Davao. Nung namatay yung nanay ko, may insurance na nabili, nakuha sa insurance, binili ng kapatid ko ng photo ng isang Nikon F3, isang, ano ba yung brand na yun? Basta, video camera VHS. Second hand lahat. Second hand lahat. Pero wala kayong photography business? No? Wala. Videotape rental. Ako in charge doon. Okay, ikaw in charge. Doon nasanay naman yung mata ko. Hollywood lighting. Kasi sa isang araw, umuwi ako ng Davao. So, na-in charge ako sa, ano tawag doon? Nagduduplicate ng mga Nagpirata. Namimirata pa si Sir Lito. Matagal na. Doon ako na-assign. So, araw-araw pinapanood ko yung mga pelikulang yan. So, tinitingnan ko ngayon, kailangan mo gumawa ng synopsis nung araw Yung kwento, short, brief story lang. Action ba to? Thriller ba to? Comedy ba to? Ako tagalagay noon. Kasi ako manonood So, pag unang palabas, titingnan ko. Pangalawang titingnan ko na yung lighting. Pangatlo, lighting. Framing. Doon pa lang nasanay. Yung mata ko, ganun ang mind Kung ano yung lagi mong pinapanood, magre-register yun sa brain mo. Mauulit yun. Marirecall mo at marirecall yun. Ganun yung nangyari sa akin. So, nagkaroon ako ng vision na paano mag-framing, paano yung ganun yung lighting. Ma-adapt mo siya. Na-adapt ko siya. Ilang taon akong ganun ang trabaho ko Yun. Hindi naman ko namamalayan, I was designed by God na gawin yun. Na hindi ko namamalayan. Na doon na pala ako dinadala. Tapos nag-college na ako, electrical engineering ako. Nung nag-field trip kami, sabi ko, sir, magkano ang sweldo mo dito, sir? Napakahirap. Pina-troubleshoot sa amin ng isang relay ng mga pabrika ng asukal. Ang daming relays. Electrical engineering Sabi ko, saan ko hanapin ang fault dito? Ang daming makina. Sabi ko, sir, magkano sweldo mo? 12,000. 8,000. Ang sweldo niya a month. Na-discourage ako. Ayoko na mag-electrical engineer. 8,000 a month. Sir, ang shoot ko 12,000, sir. Isang araw. Doon ako tumigil na mag-electrical engineering. College pa lang? Third year, tumigil na ako. Kasi nakitaan ko na Sabi ko, hindi naman ako super talino. Pasang-awa lang. Sabi ko, better quit. Dito na ako, meron na akong pinagkakakitaang pera. At 12,000, isang wedding. May album yun, may video pa yun. Yes, dati ganun naman. Nung araw, top of the line ko na yun. Tinigil ko yung pagiging college ko. Tapos nag-concentrate ako sa pagiging photographer, videographer. And then, pag pumupunta ako ng Ateneo de Davao, naka-yellow car ako, boy. Wow. Lowered sounds. Boom, boom. The bling. Dug. Dadaan ng gate. Yung mga kaklase ko, uy, si Joselito Kumusta kayo dyan? Walang iya, nakakotse. Boom, boom yung kotse. Tayo nag-aaral. Jeep lang tayo. Okay ba? Nauna na ako sa kanila. Yes, Tinigil ko na kasi nga, parang, hindi ko man sinasabi sa mga viewers na huwag kayong mag-aral, ha? Nakita ko lang kasi yung butas. Nakita ko yung advantage ko na binubuk ako ng client at this much. Sa isang araw, meron akong 12,000. Sabi, bawas mo yung cost mo doon. Meron ka, malaki pa rin. Malaki pa rin. Sa isang buwan, ilan ang shoot ko. Kumpara sa 8,000. 8,000. Di ba? Isang buwan. Kahit magdalawa ka lang doon sa 12,000. Tinalo ko ni professor ko. Di ba? Doon ako, naging sikat ako sa Davao. Lahat ako na hinahanap. Yun. Ganda. Sabay busina, no? Sabay busina. Yeah, hanggang sa nakabuntis ako. Nalipat ako ng Manila. Sabi ko, Manila. Sabi ko, wala tayong doon Sige, doon naman ako talagang did my best. Pinuntirya ko agad kasi high-end na ako sa Davao. Saba high-end, Makati. Nag-rent ako ng condo. Maliit lang, isang kwarto maliit. 35 square meter. Ay, 15 nga lang 15 lang. Pagpasok mo, higaan ko. Doon ako Studio nagpo-portrait. Tapos dito ka sa tabi. Yung yung gawaan ng album. Tapos kusina. Tapos CR. Yun lang. Ganun kalaki. Pero nagpo-portrait ako doon. Pinauso ko pala yung signature frame.
Naalala mo yun? Oo. Yung isang litrato sa gitna, Sa tapos gitna. pipirma yung mga tao doon, mga bisita mo. Sinushoot ko yun sa kama. Galing. Tapos may camera ako doon. Tapos konting flash, bounce lang. Walang budget di ba? Oo. Nakita ng customer yung nagbubook sa akin. O nga pala, shout out to Maricar T. Yun yung nag-hire sa akin. Hanggang ngayon ako pa nag-shoot sa kanila. Pang-10 ako nun ha. Kaya sikat nun si Patrick Uy. Sila, maraming sikat nun. Nasa dulo ako. Ayan, sila listahan niya. Jaime, sila Sir Jaime T, di ba? Nandoon sila lahat. Nandun diba? sila lahat yan. Sila Eddie Boy Escudero. Eddie Boy, yan. Nandun lahat. Nasa dulo ako, boy. Pang-10. Sila Wig Theismann. Wig Theismann. Yung mga yan top. 1990s. So, 1999 yun eh. In time na yun. So, sabi niya, umpisahan ko nga sa dulo. Pagpunta ni Maricar T ngayon, sabi niya, saan mo sinut yan? Yung white background na yan. Ang ganda ng kuha. Yung lalaki nakaupo lang dun sa kama. Yung babae, nakalood, nakayakap sa lalaki. Signature shot ko yun eh. Sabi niya, ang ganda. Sabi ko, dyan lang. Ha? Dito sa kama? Oo, ayan yung wall, oh. Sabi niya, kukunin kita, magaling ka. Sabi niya, dito mo yan, senyor, nagawa mo dito. Yung manto 90 lang ganyan na. Ako yung kinuha niya. Ang naalala ko, Lito ha, huwag mo akong papahamak. Kasi, yung mother-in-law ko, Bob Studio yan. Bob Studio. Yan. Solid. Yun yung sikat ng araw. Yan. Bob Studio, So, kung Tropical. magkalala, may bago akong camera. Digital, D1X. Talaga, pero sasamahan natin ng film kasi bago pa, hindi ka pa kabisado. Baka mag-error. Diba? Pitik-pitik ka sa film na naman. Diba? Bago eh. Bago. Hindi sumablay. Hybrid. Nung nakita niya ng mga shots, tuwan-tuwa, in-laws niya, tuwan-tuwa. Ako na hanggang ngayon kinukuha. Never na nagpalit. Ganda. Yun. Dahil nandun sa kama shot mo. Sabi sa'yo, may binago sa kama eh. Maraming nangyayari sa kama eh. Delikado talaga pag Walang kama sinut, yung pinag-uusapan. Sige, ang Yun. ganda nun. Grabe yung history. Ang ganda nung history. From Yema to Kama. Oo. Pasok mo ba yun, boy? Talaga. Ang ganda, ang Yung utak mo talaga mapaglaro, ah. Proper mindset kasi yun. Ganda. Tapos yun na yan. Digital na yan. Tapos Diskarte. SDE. Tapos si Jason Magbano, siya naman pinakaunang ng SDE. Kasi kami yung magkasabay eh. Mga probinsyano. Si Jason, I don't know. He's from Lucena. So video naman siya. Photo ako noon. So, nakita niya, gawa din siya ng kanya. Yun, nagkaroon naman ng SDE video. Oo nga. Ang galing, no? Hanggang ngayon, di ba? Yeah, Tapos requirement yun, na. Dire-diretso na. Oo, kaya pahirap na ngayon, no? Pahirap na. Sino pa kasi nag-invento niyang SDE na yan? Kasi Kayo. Lagi nang hinahanap. Nahirapan na yung mga sumunod. Okay. Ang ganda nung usapan natin. Grabe. Ganda nun, grabe. Daming natin siguro kayo hindi natutunan. kayo dumaan sa ganung hirap, ano? Hindi, dumaan naman, boss. Born with a silver spoon ata kayo. Hindi. Ibang version lang. Ganun lang din, boss. Ako, public school ako. Kami nila Ian, nila Rupert. Hindi naman mayaman yung family. Yung tatay ko, ano yan eh. Mekaniko. Parang tati snatcher, dating drug dealer. Okay. Mekaniko yung tatay ko, tapos yung nanay ko housewife. So, laki ako sa public school. Sabi sa'yo, yung mga ganyang buhay, yung mga taong dumaan sa hirap, doon kasi sila humuhugot eh. Yes. Ng lakas. Ayaw mong balikan, no? Kumbaga doon ka humuhugot na kinaya ko nga yun, ito pa hindi. Di ba? So, yun. Halos pare-pares lang din naman. Ang kwento. Pero yung wala ka kwento pang award. Wala. Yun yung kulang. Sumali ka kasi. Ilang taong ka nakuha mo yung award mo? 2012 eh. 45. 45. Wala pa akong 45. Baka sakali. Di ba? By 45, hiwalay ka na ni sasawa. Hindi ko alam kung cross fingers o ano. Huwag Baka naman. hindi na makabalik si Sir Lito dito. Kasi, Nanonood. sabi ng ex ko kasi sobrang naging busy daw ako. Wala na akong time sa kanya. Kaya nakipaghiwalay sa akin. Hindi kasi yung 45 mo yung peak mo eh, no? Siguro ako naman, nasa 30s naman yung naging peak ko. Baka, tapos na ako doon, nalagpasan ko na. Pero, wala kang supplement. Ayun Baka hindi ka mabot ng 45. Ayun. Boss, paano kami kukuha ng supplement mo? Yun.
Portier, tatawag lang kayo sa akin, paano bumili. Si Bob, uminom yan. Oo, si Bob. Maraming uminom. Sa wedding sa suppliers, maraming ding uminom ng product na yan. Very good. For long life. So, may Long life. message ka lang namin sa Facebook mo or sa Instagram, Lito C? Message mo ako, Lit. May sakit na ako. Cancer, pwede pa yan. Kaya pa yan. Kaya pa sa Portier. Lalaklakin mo nga lang. Lalaklakin mo lang. Mga 9 capsules a day. Pero walang overdose to, ha? Talaga? Pare, 4 years na akong umiinom. Nabago pananaw ko. Nabago skin ko, nabago lahat, Nga eh. Kompleto. Wala akong sakit. Kumbaga, edad mo, patras na no? Hindi na. Paatras na. Kaya yun ang binamarket ng product na yan. Age reversal. Oh. Tatanda ka, pero gracefully. Kumbaga, You will enjoy your life. Diba? At my age, I'm 59. I'm supposed to be retiring na. So, yung life ko ngayon, puro ako, yun na lang, relax. I'll work when I want to. Diba? Tapos nasa bundok, naglalaro. Yung hobby. Enjoying your life. Kasi darating ang panahon, when you age 70, baka hindi na natin kayang gawin to. Totoo naman. Baka hindi mo na kayang magmotor-motor sa bundok. Ano ka na, gulay ka na. Diba? Kasi walang exercise. Kaya kailangan talaga ma-exercise. Yes, ganda. So guys, bilhin na kayo ng bilhin na kayo Portier. ng Portier. Sa akin yan, Ni nabibili Boss yan. Lito C, message na lang siya. Pero bago yan, pasalamatan muna natin ng ating mga sponsors. First, syempre yung CinemaWorks Wedding Art Film, Aperture Philippines Paparazzi with 5Say, Henry's Camera PH, Casen Cork, MQ Group, Manila Craft, Stellar Story, and Create Sundays. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Monochrome Podcast. Grabe, ang dami nagsusuporta sa atin. Ilan ba viewers natin? Iba, wala Hindi, madami. Bakit tingnan na? 200. 200? 200, yes. Oh. Sa live. Akala ko 20 lang eh. Hindi. Live. Alive? Live, oh. Live na nanonood daw. Okay. May paraffle ba mamaya? Walang raffle eh. Depende sa'yo, Sir Lito. Dapat Kung may lechon ka o ano. Usapan natin, bibigyan ko na isang lechon. Baka sa question and answer, baka meron. Pwede. Dapat nakikinig sila kasi yung kwento, yung tanong doon natin kagunin sa kwento. Kailangan na simulan nila yung podcast. Panoorin nyo. Grabe, isang lechon. Isang lechon. Grabe. Isang lechon belly. Belly, hindi Belly. kutsinilyo. Belly, 9.5 belly. yung kutsinilyo. Medyo may kamahalan. Not bad. Pero 9.5 lang ha. Sa ibang brand yun, 11 yun. Sa akin. Dito tayo, Lito Chon. Yes, Lito Chon. Tapos gusto ko rin palang i-invite kayo sa Tito's Bagsakan. Bukas na yan sa Backyard Warehouse Studio. On May 6, kita-kits tayo doon. Kasama natin Stellar Stories. Paulo Ruiz, Miko, Jason, tsaka si Sir Al, The Titos. Madami na dyan. Studio King. So, open pa yung registration. Pwede pa kayong humabol. Kita-kita tayo bukas. At sa mga gustong mag-sponsors, message na lang po kami sa Facebook namin para sa, yan, kung ano yung gusto nyong padala, pagkain or what. Basta makatulong dito sa podcast natin. No? Maraming salamat and balik tayo sa'yo, boss. Ano ba meron dyan sa meeting na yan? Ano to, boss parang merong workshop ng for a cause to ano siya, yung kasing isang sa Amaran, nagpa-opera. So, kailangan. so lahat ng speaker dito from Amaran. Tsaka Aperture. Yes, so yung mga... May nagagawa palang matino tong ating Meron. Si John Marby, Akala ko puro babae lang alam nito eh. Mabait din pala to. So, ayun, so yun for a cause yung workshop. So lahat ng kikitain noon mapupunta So kayo. may mga singles doon. Pwede, Pupunta. kung gusto mo magpunta. Pwede, kailan ba yan? Bukas ba yan? Bukas. Magmumotor ako bukas, boy. Sayang. Pag hindi natuloy yung turo ko. Sige. Pasyal ka Message doon, mo ako. boss. Message mo ako. Yes. Dito rin ba? Hindi, sa sa QC, sa Backyard Warehouse Studio. Message ko sa'yo kung saan. Sige. Para Baka nandun makita nating ating yung future, no? future. Grabe. Boss, balik tayo sa'yo. Sa tagal mo na sa industriya, ano-ano yung mga life lesson na nangyari sa'yo na pwede mong i-share sa amin para... Masamang nangyari o mabuting nangyari? Masamang nangyari pero na-convert mo siya Naging mabuti. as a lesson para sa buhay mo. Ito very personal. Sabi nung ex-wife ko, kasi magkaibigan na kami, best friends na kami ngayon. Sabi ko, bakit
mo ako, bakit ka nawala sa akin? Sabi ko, ba't magkaroon ka ng ibang love life? Kasi nga, very busy ako. Imagine mo, top ka for so many years. Lahat sa'yo gusto mong magpa-shoot. Wala ka ng halos araw na pahinga. Pag weekday, meron kang wedding, pre-wedding, prenup, may mga birthdays, may mga portraits. Kasi ang dami kong pwedeng gawin eh. Hindi lang naman ako weddings eh. Portraits, commercial, video, AVPs. Ang dami ko ginagawa sa field ng wedding, photo and video industry. So, naging busy ka. So, ngayon, siyempre, yung asawa mo, pamilya mo, minsan nakakaligtaan mo. Pero I always make sure na magkakaroon ako ng time sa kanila. Yung mag-abroad tayo. Halimbawa ngayon, May o sa November, planuhin na natin. Lagi nagpaplano ahead of time. Kasi tayo naman, 6 months, pag wala pa nag-book, wala na yan eh, di ba? So free na yan. So 6 months, bago kami magpaplano. Nag-abroad kami, iba-ibang bansa. Europe, Amerika. Pero siyempre, si Satanas, lagi nandiyan niya sa tabi mo lang eh. Kahit saan ka pumunta eh. Ipaalala. Ipaalala, dyan siya lagi. Actually, nakikita ko si Satanas sa likod mo eh. Pero nakatawa oh. May dalawang sungay oh. Nasa likod pa, may third eye ako eh. Ayan, bumubulong sa'yo. Iwan mo na yung asawa mo. Diba? Yan. Parang ganun yung nangyari sa akin eh. So, nagkaroon ng affair. So, parang, ganun talaga buhay eh. Pero pakipanyo, iyak na ako. So, yan. Hindi naman lahat nangyayari yung ganun. So, kayo, since may mga asawa pa kayo, mahalin yung asawa nyo ha. Yun. Bigyan nyo ng oras. Ipasyal yung anak nyo, wag puro trabaho. Kasi nga, it's either yung asawa mo, baka nalulungkot, wala ka. Di ba? So, lahat ng bagay, lahat ng tagumpay, may kapalit yan. Yes. Ikaw ngayon, sikat ka ngayon, di ba? Hindi. May podcast ka. Sakto lang, boss. Kung ano yung saya mo, susunod niyan, sobrang lungkot mo. Kaya wag ka masyadong masaya, ha? Boss, ang lungkot ko nga. Sobrang lungkot. Sobrang lungkot mo ngayon. Okay. Bawal maging masaya. Pagkatapasan, may lulungkot na dyan. Wala ka, wala. Ayun lang, yung oras sa pamilya. Huwag mong kakalimutan na lagi ka rin may oras sa pamilya. Ayun. Ako kasi parang dun nawala. Kasi nga, sobrang in demand eh. Gusto mo maging in demand? Hindi, boss, sakto lang. Sakto lang. Nakikinig na kami sa advice mo. Mahal mo pa yung asawa at anak mo. No? Naniniwala kami sa'yo, boss. It happened eh. Yes. Ganun lang, alalay lang. Kasi nga, sabi nga ni Steve Jobs, na nagsisisi siya nung nasa deathbed niya siya na puro siya trabaho. Oo nga, no? Hindi mo naman pala madadala sa langit. Kung sa langit ka pupunta. Tsaka walang nagawa. So magmumukha niyo, mukhang yun eh. Di ba? Walang nagawa yung pera niya. Walang nagawa yung pera. Di ba? Kinain lang lahat sa ospital. Wala pa rin nagawa. Di ba? So ganun ang buhay. Kaya ako, nare-realize ko ngayon, enjoy na ako. Kaya as much as possible, healthy ako. Para magawa mo pa yung gusto mo. Yes. Tama. Sir, dito may isang tanong ako. Kung dati meron kang one piece of advice, dati, pero ngayon parang disagree ka na doon sa advice mo na yun, what is that? Dati yun yung advice mo sa mga photographer or yun yung advice na nakuha mo dati na hindi mo na ngayon pinapaniwalaan. Ngayon parang hindi na applicable sa'yo. Ay, yun yung yung panag-aaway daw kayo ng asawa mo. Don't sleep without talking about it. Hindi totoo yun. Bakit? Itulog nyo muna yan. Kasi mainit kayong dalawa eh. Yung nangyari yan sa akin eh. Sobrang init, nagmumurahan. Tangin na mo. Sorry. Mga ganon, di ba? Pwede naman magmura. Di ba? Nagmumurahan na eh kasi mainit eh. So dapat, cool down. Isa sa inyo, umalis ng bahay mo na, punta sa kabaret. Hindi. Punta ka sa church. Delete. Wala nang kabaret ngayon. Wala nang kabaret. Wala na. So, wag mong sasalubungin yung apoy ng apoy din. Kailangan itulog mo. I promise you, the following day, kalma na kayo. Mapag-uusapan nyo na yung dapat pag-usapan. Hindi totoo yung Ako di ako niniwala dun eh. Kasi
Pag lalo mong pinipilit, nagka-crush kayo lalo, mainit kayo, nakakapagsalita kayo. Once nasabi mo, hindi mo na maibabalik. Hindi mo na, nasabi mo na minura mo na, di ba? Wala na. Nasaktan na. So, itulog nyo. Palamig muna. Palamig ka muna. Wala nga lang, magkatalikod ka natutulog ng ganyan, walang labing-labing. Di ba? The following yun. Pag nagbati na kayo, alam mo na. Alam mo na. Tumatawa kayo, anong nangyayari yan? Pag nagbate, alam mo na. Same sa katrabaho, di ba? Kumbaga, kung mainit ka, mainit siya, wag mo na kayo mag-usap. Oo. Pag pa rin mainit, kailangan self-control. Yan. Isa rin yan, isang bagay na kailangan natin malaman lahat, yung self-control. Hirap yan, Ikaw ba, boss? Mayroon ka bang self-control Saan? sa lahat ng bagay? Self-control saan yan? Sa kung in or out, ganon? Hindi, yung anger management mo ngayon sa team or sa family mo, kamusta? Kasi for sure dati, iba yung galit mo dati, mas madali kang mag-snap before . Yes, for mas sure, bata-bata ka pa kasi sobrang gusto mo dami. ba perfect, di ba? Yes. Minsan, alam mo ba saan ako nang galing? Kay Wilson. Kay Fred. Kilala niyo ba yung mga yon? Hindi na, boss. Hindi na. Patay na silang lahat. Okay. Kwento mo sa amin. Grabe yun. Kada isang mali mo ang PUTA. Punong-puno ako ng puyo. Kung magdo-drawing nga lang, ang dami. Tad-tad yung katawa ko lang. Ano mo? Tattoo ka na. Wala naman pagkat yun Ganon karami ang minumurang natanggap ko. Kaya, swerte yung mga ngayon dahil nga, kalma lang. Hindi mamawala yung pag nakikita ng ibang coordinator siya pag nagalit ako. Ano ba? Tanga-tanga mo Ilang taon na natin ginagawa to. Ganun ka pa rin. Kasi nga, puno ka na paulit-ulit natin ginagawa, pa hindi mo pa rin alam. Di ba? Pero after that, wala na yun. Tapos na yun. Mangungutang na yan. Boss, pwede mag-advance. Mabait ka lang may pang-CA. Sige, kano kailangan. Kas advance ka agad mga yan. Basta pag namura mo, Murahin mo na ako na murahin mo. May bawi. May bawi naman. Parang alam na nila yung mangyayari at the end of the day. Okay lang to. Okay lang to. Pero di pa ba ako This is the mumurahin? best time to do cash advance. Baka magtaka sila pag hindi mo sila namura. Sabihin sa'yo, gumawa kasi ng kasalanan para mamura ka. Kailangan mo ng pera, di ba? Nag-aabang. Kailan kayo maganda tumiming? Alright. Okay, sige, Sir Lito, no? Balik tayo sa shoot, no? Ano yung philosophy or mindset mo when shooting, when capturing good photos? Para sa kasi nga, nung araw, nung hindi pa ako sumasali sa WPPI, shoot lang ako ng shoot. Shoot lang ng shoot. Digital Wala namang mawawala Battery Limited. charge. Unlimited. Pero ngayon, nung na-learn ko na lahat ng lessons, what to do, ganon sa WPPI, doon ka gagaling kasi. Doon ka magigising na ano ang dapat. Na sumali ka sa mga ganong organisasyon na through competitions, hindi mo kasi malalaman kung nasaan ka Kung magaling ka na ba o hindi Unless tapat mo yung sarili mo sa ibang bansa. Also, hindi mo rin malalaman kung ano yung mali mo. Oo. Yun nga, hindi mo malalaman kung ano yung mali mo unless maturuan ka ng mga top of the top photographers in the world. Anong ulit yung question mo? Ano yung mindset mo sa pag-shoot? Okay. Kailangan talaga may kwento. Kaya pag nakikita mo mga litrato ko, karamihan ng mga kliyente ko, yung nakita ko kay Lito talaga iba Nararamdaman namin yung litrato. Kasi kinumpose mo mabuti, nilagyan mo ng tamang ilaw, nilagyan mo ng emosyon. Kasi ang turo ni Jerry Johnny sa amin, yun yung parang guru, the God of wedding photography. If it doesn't happen, make it happen. Kaya may mga direktor. Ba't sa video ba, mapagagawa nyo ba yung tamang, di ba, kung hindi mo i-direct? Yes. Puro ka lang candid. Hindi mo magagawa yung gusto na na-i-imagine mo pag hindi mo dinirect. So kami, natutunan ko yun na if it doesn't if it doesn't happen, make it happen. Make it happen. So, pinapaiyak namin yung bride, yung sitwasyon na nandiyan si ma'am, nandiyan.
pinapesto ko, nakakompose na ako, then I will create emotions. Pag na-capture ko na, wow, ang galing mo, na-capture mo yung moment. Hindi nila alam, nagde-direct ako nun. Yung direct na hindi alam na din direct. Hindi nakikita na direct. Kasi may konting sapaw, may konting, parang natural. Para natural. Ganda na. Ganon. Kaya pag lumalaban sa competition, yun yung mga sinasali namin na ang ganda ng kwento, alam mo agad. Yun yung sure na may papasok. Oo, na ito gagawin ko. Imagine mo na gagawin mo using photography to capture what it's in your mind na parang implement mo doon. So, lagi mong iniisip, Sir Lito, no, na parang, well, for sure hindi naman. Siyempre, nag-shoot ka for your clients, no? Pero parang doon kasi sa sinabi mo, no, na parang kailangan parang laging pag magka-capture ka ng photo, parang gusto mo, parang makakasabay sa competition. Parang gano'n. Oo. Ganon. Tuwing magsushoot ako, expect ng client ko, Lito, yung pang competition, ha? So, kasi nakilala akong panglaban yung litrato. So, kaya every time I shoot weddings, like yung rings, iba yung mga approach ko. Hindi yung ring na ilalagay ko lang sa bulaklak, ilalagay ko lang sa lamesa, pipicture. Hindi. Kailangan may drama, may kwento yung lighting, ganun. So, hindi ako gagawa ng normal lang na pag tinignan mo, ay, kaya rin to. Ni uncle kaya rin yun ng driver ko yung shot mo So, walang presyo. Pero pag ginawa mo ng ring na lumulutang na may mga, wow, paano ginawa to? Kaya mo ako binayaran ng mahal. Kasi nagagawa ko yun. Pero yung hindi ka ba nape-pressure na lahat ng kliyente? Yun nga minsan nakaka-pressure din, mag-iis ka ng panibago na naman. Oo, di ba? Kaya napapansin mo, hindi ako masyado nagpo-post ng mga litrato. Kasi Post sa social kinokopya. media. Ang daming kumokopya. Okay. Pag nakita nila, kokopyahin yun. So ikaw naman, wala ka na para naiiwan ng trade secret. Di ba? May ginawa nga akong ring na ang daming reflections, yung mga tubig. Yung tubig, yung ring, yung droplets, ring lahat yun nasa loob, may ring. Yung paano ko na ipa-reflect ngayon, yung ring, doon sa droplets, na doon sa tabi. Oo nga, di ba? Tsaka, Boss Lito, ang nakita ko sa'yo, parang yung litratong ginagawa mo is for the client. Yes, not for me. Not for you, not for other photographer. Yes. It's all about the couple. Kung ano gusto nila, gawin mo. Lito gusto ko na ganyan, okay lang, pero gagawin ko pa rin gusto ko. Yes. Gusto ko lang simple lang. Ayaw namin yung mga overpose. Okay lang, no problem. Simple lang. Base, hindi mo pwede ipilit yung gusto mo. Pero kung binigyan ka ng freedom ng client mo na gusto ko yung ganyan na, sige. Gusto ko yung style mong veil na lumilipad. Ako nag-perfect niya. Trademark diba? yan. Trademark ko yan. Doon ako sumikat yung veil na parang, wow! Paano? Hindi nila alam, may style yon na pagpalipad. Through experience. Oo. Taon namin inaral yan, pine-perfect namin yan. Ilan yung namura mo doon? Si Ole, nakikita ko namura yan. Sa Japan ka pa tinuruan nga yan Kaya napakagaling Sa Japan pa natuto yan. Mas maganda yata yung hangin doon, no? Oo. Yeah, boss, may questions yan, si Melo Balingit. Open na pala natin yung Q&A natin, sa mga magtatanong. Question, what was the biggest challenge or worst experience shooting a wedding? Worst experience nung na-scam ako. Boss, shooting a wedding, Shooting a wedding. Wedding nga. Na-scam ako. Na-scam ka Hindi ako binayaran. Okay. Scammer. Oo, Navy SEAL ding lalaki. Ang laki. May talagang rings ang Navy SEALs. Na-scam niya, pati hotel, na-scam niya. Ako, na-scam niya lahat. Photo video pa ako nun. Paano nangyari? Magaling nga, professional. Conman talaga. Yun, masakit yun kasi hinihingi na litrato para daw sa kaso, ganun. Kundi ko, bayaran niyo muna ako, hindi na kinuha yung litrato. Conman pala yung lalaki. Professional from States. Nagpakasal, walang gastos. Galing. Ang galing nun. Magaling, di ba? Naisahan ako Ayan, may question pa isa. Regarding pa rin sa shooting, Sir Lito, kung merong one piece of equipment, syempre besides from your camera, ano yun? Kailangan laging meron ka sa shoot? Flash. Remote flash. Flash, syempre, kasamang trigger na yon. Kasi hindi ko magawa yung magiging creative ko kung wala ako ng remote flash. Di ba? So, kasi hindi ko control ilaw Kung wala akong ganon,
Hanap lang ako ng window light kung saan may ilaw o may sun dyan. Pero pag meron akong flash at trigger, remote flash, I can do so many things. Unlimited yung pwede kong gawin. Na for an ordinary wall, makakagawa ako ng isang magandang shots sa isang wall lang na puti. And dami namang wall na sa mga hotels, di ba, puti. Kikreate ako ng shadows, kikreate ako ng shadow ng groom, tapos biglang, bakit yung shadow ng bride, lalaki? Yung mga ganon. Di ba? Bakit? Saan ang galing yung ganon? Yung mind mo mag-iisip. Yun yung mga ginagawa ko pagka naglalaro na yung utak ko. Pag nandun na ako sa sitwasyon, hindi ko sa pinaplano. Kusang papasok. Yung creativity yung creativeness mo, gumagana agad pag nandun na. Boss, ano yung masasabi mong style ni Lito C ng photography? Ano ako cinematic, dramatic, tsaka timeless, with class. Yan. Malinis. Pansin mo yan, di ba? Parang nag-SD ako. Lahat ng mga videographers, iba yung trabaho mo, sir, ang linis talaga. Malinis. Kasi nga, nakikita ko, alam ko yung eyesore Kasi nagja-judge ako ng litrato internationally. Pag may nakita akong eyesore, bawas agad points yun sa akin. Nadidistract ako Kailangan malinis. Na pag nakikita ko, meron alis. Lalo na yung content aware. It doesn't help on the photograph. Kailangan itong shot na to, madumi. Crop ko na to. Hindi ko kailangan yan It doesn't add beauty on your picture. Nice. Sorry, add ko lang, sir, about dun sa yung technology ngayon. Na-interest ako sa standpoint mo. Siyempre, galing ka from film, tas going to digital. Ano yung take mo dun sa AI, sa content aware? Well, ito nga, yung AI na yan will be there forever, no? Kasi ito na din new technology. Ang AI naman for me is there para linisin lang yung trabaho mo. Pagandahin. Pwede mong kasi pag ginawa mo lang talaga daya, alam ng kliyente mo Alam ng kliyente hindi yan natural So, as much as possible, ginagawa ko lang siya for linis. Halimbawa, ayoko to. Ang bilis na select mo lang, tanggalin to, madumi to, nakakasira sa picture. Yun ang AI for me. Tsaka, pwede siyang mag-enhance ng photograph, pero wag mong totally papalitan kasi hindi siya realistic. Alam ng client, wala naman ako dyan Wedding nila sa Manila Hotel, biglang nilagay mo siya sa Boracay. Sa Siang. Kaya naging Boracay. Nag-iba yung venue. Diba? Pero hindi niya alam kung meron kang tinanggal dun wala. Yan. Kasi it doesn't help on the photos. Nice. Yun. Linis lang siya. For me, panglinis lang ng litrato. It's just a tool. Ikaw pa rin ang gagawa ng litrato. Huwag mo totally iaasa sa AI. Sir Lito, ano yung nakikita mo na future ng wedding photography dito sa Pilipinas? May room pa ba sa originality ngayon or Of course, hindi naman mawawala ka ang wedding Like sabi ko sa anak ko nga Nak, ikaw voice over artist ka. Ang voice over artist, pwede na mawala, may AI na. Latag mo lang yung script, si AI will do the voice over. Pwede kang mawala. Ako, documentary kami ng buhay ng isang tao. Kasal. There will be weddings. No, forever. There will be photographers on weddings kasi gusto natin ng memories ng mga friends mo, ng mga tao. Gusto mo ba AI? Pipicture ka nga natin mga guests mo, sila, lahat ng senador nasa likod. Mangyayari ba yon? Di ba? Pwede mong ipekein Pero, yung documentary, like portrait, gusto ng tao kasi maalala ko, pagtanda ko, meron akong litrato ihahang, ibibilin sa mga next generation, ano itsura ng lolo nila. Hindi mo pwedeng AI yung litrato mo na matangos ang ilong mo, ang ganda ng mata mo. Hindi pwede kasi documentary tayo. We want the truth, yung totoong nangyari, yung totoong itsura ng tatay ko, ng nanay ko. Yun, hindi tayo mawawala. Don't be afraid. So, meaning mag-i-stay talaga yung mag-i-stay pa rin talaga ang photography. Magbabago lang yung mga equipments. But, andun pa rin yung motibo na maging totoo pa rin yung litrato. Makayang pagandahin, pero hindi ka pwedeng baguhin buong mukha mo, baguhin background. Hindi na yun. Hindi pwedeng mangyari yun Andun pa rin tayo. Hindi tayo mawawala. Arts tayo
Nasa art, hindi pa kaya ni ng art. Tsaka, ingat, like what I said, gusto ng mga tao, memories ng buhay ko. Personal. Personal. Very personal. Tsaka, di ba sabi nga rin ni Dax na, no, yung katulad ng ginagawa natin, video and photo, instinctive. So, hindi kaya ng AI yung instinct natin na ginagawa, no? Especially Sa ngayon. Oo, sa ngayon, di ba? So, kaya nga, ang ganda rin yung sinabi ni Sir Lito, no? Na mag-i-stay mag-i-stay talaga. talaga. Na magbabago lang yung O nga, mga gears. halimbawa ikaw ngayon, gusto mo ba yung napangasawa mo AI? Blade Runner, no? Blade Runner. Si Ibani na sa tabi mo. Hindi naman nangyari yun. Alam mo yun sa sarili mo. Nagsisinungaling ka. Yes. Right, Boss, right, may tanong si Kevin Ilagan. Ano yung kulang sa mga photographer ngayon na nakikita mo? Yung mga bagong photographer. Ayun, marami ako nakikitang they just shoot, they don't compose the proper composition. They don't tell about story about, like for example, wedding photographer ka. Gusto mo kasi, like what I said, memories eh. Yes. Gano'ng kaganda ang background ng araw na yon, gano'ng ka-blue ang sky ng araw na yon. And as a photographer, you're the reporter to the bride and groom. Ganito kagandang sky nung araw na to. Dapat mapalabas mo yung sky. Mapalabas mo yung clouds. Kung ang shot mo puro blown out, yung likod. At saan ang memories mo na maganda? Ay, wala palang clouds nung kinasal ako. Ay, puti pala yung clouds nung buong wedding ko puti. Hindi Blue yung sky Nimbus yung clouds. Di ba? Dapat maipakita. At ang kulay ng puno, green. Hindi siya light green. Parang, kahapon lang ako kinasal. Bakit parang 100 years na kinasal? Wala nang mga kulay yung mga puno. Kasi desaturated. Yun, nasabi ko. Kasi ang turo sa amin, sa WPPI, as much as possible, i-retain mo yung litrato kung ano siya nung araw na yun. Memories tayo Hindi naman tayo for commercial Natitingnan lang ngayon, bukas tapon na yung magazine. Tama? Yes. Gawin kong yan, blue tone, gawin kong magenta yan. Ngayon tingnan mo, bukas iba na naman. Ang wedding, documentary. For you to last as a good photographer, dapat i-maintain mo yun. Kaya nga yung mga clients ko, kinukuha ko hanggang ngayon. Mga anak nila, kinakasal ako pa rin photographer. Ayaw na nga ng anak Sino yan? Kaedad mo, dad? Kaedad mo yung photographer? Hindi ba Gen Z? Oo. Hindi namin kaedad. Sobrang luma na yan. Inaamag na ata yan. Hindi na makarelate, no? Hindi na Sabi ko, makarelate kay Sir Lito. hindi. Para kaming wine. Sarap. Di ba? We have the experience. Kahit saan mo kami dalhin, kahit nagkalindol-lindol na, maganda pa rin litrato namin. Di ba? Kasi we know what to do. Galing. Yun. Ganda na. Pagkatapos ng litrato, buti talaga nakinig ako kay Daddy. Ang ganda ng litrato, kakaiba. Kay kabatch ni Daddy. Oo, kabas ni Daddy. Di ba? Yung bago nga Kasi kulang pa sa kaalaman. Ikaw ba, doktor ka? Okay, ikaw may sakit ka. Ito, doktor, newly graduate. Papa-opera ka sa kanya? O dito ka sa experienceado na? Sa experienceado, 10 na namatay. Experienceado. 1 million na buhay. Pwede. Pwede. Ito ko sa ano. Sige sa dito, baka ikay una. Mataas yung batting average. 1 million yung nabuhay. Diba? Parang specialista na kami. Tama. Sa tagal namin, kahit anong mangyari dyan, kaya namin palabasin. Yes. Dalhin mo ako sa plain background, kaya kong magawa ng kakaibang litrato yan. Yun. Nice. Hindi ako mangangapa na puta plane. Oo. Wala, pangit ng location. Ang gagawin ko dito. Oo, ang gagawin natin dito. Oo. Bakit ba? Dyan kinuha yan? Ba't ang ganda? May nakakaw isang couple Hindi ko na sasabihin ko sino yung photographer. Sige. Binook siya. Nag-France pa sila. France, ganun. Ang gastos, di ba? Tapos, hindi nagustuhan ng couple kasi blurred lahat yung background. Sabi niya, ba't ganun blurred? Nag-France nga tayo para makita ko yung France Bakit puro blurred? Yun, nagpalit. Nakita yung, sinubukan ako mag-prenup, dinala ko sa Tagaytay, sa vacant lot. Vacant lot. Napaganda kong litrato sa vacant lot.
through lighting. Apat na light inilaw ko, pinagandahan ko, pati background inilawan ko. Ang ganda, parang Italy. Edi, kinuha ko. Kasi kakaiba yung work ko. Diyan nga lang, pinaganda niya yung pangit. Ano na lang yung maganda. Oo nga, no? Mas mapapaganda niya. Tama. Kasi gumamit ako ng trade secret, ilaw. So, Nag-iba. sabi mo nga kanina, hindi ka makapag-shoot na walang ilaw talaga eh. No? Oo. Ang hirap. Limited eh. You can shoot. Bro, you can shoot. Very, very ordinary. Alam mo kasi maigaganda pa eh kung meron kang ganito eh. Oo. Di ba? Maigaganda. Parang UV filter lang yan eh. Nasa outdoor ka, hindi ka makawag 0.2. Kasi wala kang UV filter na 5 stops. Mapipilitan ka mag-8. Oo. Di ba? Ganun lang. Kasi meron kang gadget. Pwedeng pagandahin pa na gusto mong mangyari. Magagawa mo dahil may gadgets ka. Yes. Parang nag-o-opera ka lang yan eh. Wala ka namang pliers. Bubunutin mo yun. Wala kang gadget. Aray. Diba? Walang anesthesia na. Ayan, may isa pang question si Almer Veloso. Ito, ang ganda nito. What story do you want your images to tell when you're no longer holding the camera? Landscapes. I will be doing a lot of landscapes. Kasi siyempre, matanda ka na. Nag-i-enjoy ka na lang sa mga remaining days mo. Di, puro ka na landscapes. Di ba? Tama ba? Ano ba yung tanong? Ito, ang pagkakaintindi ko rito, anong gusto mong ikwento sa mga tao pagka hindi ka na kumakapit ng camera? Through your image siya, Tata. Through your image. Through my images. Siguro yung mga dati ng... Ikukwento sa tao na wala na, hindi na ako gumagamit ng camera. That I used to be on top level. Ako yung nag-iisang international double master na wala pa nakakagawa. Hanggang ngayon. Ganda. Para kang Pacquiao. Oo. Ang sinasabi, it will be another century that we can have another Pacquiao. Kasi wala pa ako nakikitang lumalaban ng Pinoy na based in Philippines na lumalaban internationally. Na nakakuha ng awards. Same no? Ang napakahirap ng double master, kunin. Kasi 36 points yun. 1 point lang, napakahirap. Nag-36 ako. Next ko, triple master eh. Kaya lang tumigil na ako eh. Gusto ko nang mag-enjoy kasi may narating na. Wala na ako dapat i-prove. Dahil ako na yung nandoon, nakalista yung pangalan ko sa Icon Awards. Pagka may nag-beat sa'yo nun. Sasali na ako ulit. Di ba? Pag may nag-double lang. Lumalapit. Diba? Teka, sasali tayo ulit. Relax muna. Wala, layo eh. 36. Baka in their lifetime, di nila makuha yung 35. Oo, no? Ganun kahirap yung Ganda, pointing no? system na yun, no? Ng WPPI. Hirap yun. Galing nun. Among thousands. Tsaka hindi lang naman yun yung award na nakuha mo eh. Marami ka pang award na nakuha eh. Meron ka pa nung best, ikaw lang yung sa Philippines tsaka sa Asia na yung napanood mo rin sa WPPI. PPI ba? PPI. Baka ibang Ibang category. Or ibang group. Ibang group yata. Hindi. Sa Malaysia, dahil nagja-judge ako ng mga litrato doon, nila Queda, hindi pa sila sikat. Nagja-judge ako sila ngayon, sikat na. So, yung binigyan na rin kami ng mga awards nga na na master photographer ka in Asia. Ganon. Saka may mga ID na, may mga pin yun. Di sayang, nakalimutan ko dalhin. Yung sinasabi, pag nasa WPPI ka, tapos makikita yung mga tao, yung mga matatanda na, ang daming kwintas, mga awards. Para sa military, hindi doon daming pinagdaanan. Ganon din sa amin. Level. Daming levels. Kanya, magugulat Ayan pala, yung yung Asia WPA. Asia WPA. Yun sa China. Sa China. Kasi nga, umaabot ako ng China, nagduturo ako. Kasi nga, na-shot ko yung wedding ng isang famous celebrity nila doon, si Nicolas Che. Famous sa kanila. Tapos ako nag-shoot ng wedding niya. Kaya lahat,
Saan ginanap yung wedding niya dito sa Pilipinas? Sa Amanpulo. Amanpulo. Oo. Secret wedding yun. Talaga. Tapos sobrang sikat sa China. Nung in-introduce ako na CM Leong doon, etong maganda. Si CM, panay ang workshop doon. Nalaman niya ako yung photographer ni Nicholas. Parang Brad Pitt of Asia yun eh. Ay, siya pa yung photographer. Gusto na makita yung mga litrato. So, sinama ko ni CM Leong. Alam mo, puno-puno yung workshop namin. 100 plus tao. Mga 170. Alam mo magkano share ko? Ano yun ha? 1 oras, 2 oras ako nagsalita nun. Sa stage eh. 2 lang kami nun. 10,000 euro. $10,000. Wow. Grabe. Share ko. Kalahating milyon. Kalahating milyon. Naghahati kami sa kita. Tagpa 500,000. So, let's do this every week. Maganda kita. Di ba nasa China? Kasi, wow, ito yung photographer niya, no? Di ba lahat magsasalihan lahat ng photographer? Ikaw yung nag-shoot ng wedding ng celebrity. Edi, patok na patok kami doon. Ganda rin ng market ng China, no? Oo, kasi sa China, ang daming population eh. Oo. Ang laki ng... Sa kanila, photography is a big thing. Ginagastusan talaga ng mga couple yung photography. Mayroon silang tradisyon na kailangan maganda yung litrato mo. Parang status symbol. Status symbol. Na pagpapakasal ka, kailangan litrato mo maganda. Kaya nagbabayad sila ng mahal. Inisip mo ba, Sir Lito, na mag-China base or dati? Welcome na lang. Oy, welcome Tsapsing Meron ba tayong translation? Dapat may subtitle doon. Hindi natin naiintindihan yung sinasabi ni Sir Lito. Fukian. It's a province in China. Pero ang salita talaga sa China, parang Tagalog, is Mandarin. Bulakbol tayo ng Chinese class natin eh. Nag-graduate ako ng Chinese 4th year. Tinapos ko yung Chinese. 4th year ako sa English. 4th year din ako sa Chinese. Yung mga kaklase ko, 4th year pero grade 2 sa Chinese. Kasi bagsak ng bagsak, hindi na nakaalis. Boss, sobrang ganda ng kwentuhan. Pero meron ka bang ma-advise sa mga bagong photographer ngayon na gustong pumasok? Tsaka sa mga seasoned photographer na medyo Gustong tumagal. Yeah. Tumagal ng 36 years. Siyempre, ako nga, bala ko, baka umabot pa ako ng 50 years eh. Pwede. Golden anniversary. Pero ilang taon na ako nun? 70? Hindi. Wala pa. Kung magsi-60 ako next year, plus 15 mo. Kasi 36 plus 14 14 years na lang, 50 years ka na eh. Oo. 60 plus 4, 74. Kaya pa. Malakas pa ako nun. Diba? Malakas ka pa nun. May tayo may supplement tayo. Hindi, alam mo ba yung test daw sa body ng tao? Subukan mo maghang sa bar ng 1 minute kung kaya mo. Sobra ako dun. Ibig sabihin, at 70, very healthy pa ako. Subukan mo mamayang gabi ha. Nakasabi ka. Bulasan mo. Siya, 58 na. Baby daw ba? So, pag 1 minute, pag 1 minute, normal yon. Ako, kaya ko hanggang 70 seconds. Sobra. So, tsaka ako bumitaw. Tsaka yung edad mo, di ba? Edad ko, 59. So, plus 10 years ka pa daw. Okay. Pag nagawa mo yon, nagawa sukatan ng katawan. Paano sukatin? So, sukatin niya na ha. 1 minute ha. Nakasabit. Pagka nalaglag ako ng 30 seconds, wala. asahan mo 5 na yung... years ka na lang. asahan mo yung chat ko sa'yo kung Mag-order na. Kaya. At his age, kaya niya ako. 40 lang ako. Hindi ko kaya. Di ba? So, tatawag ka na sa akin. Tatawag na. Magkano ba isang bote ngayon? Baka mas kailangan ko yung dituro. Huwag yung mahal yung boy. 1.5 million yun eh. Talaga? Oo, turok na stem Grabe cell. sila Jeff Bezos, di ba? Pucha, babata na itsura, pero tatanda na. Pero may sobra-sobra silang pera. Oo. Kaya ba mag-release ng 1.5 ngayon? Ay, hindi. Injection na ka ng stem cell. Hindi, tsaka malungkot din, boss, dito. Pagka masyado ka nang tumatagal, lahat ng kaibigan mo, patay na. Ikaw, Oo nga eh. Yun ang problema ko eh. Baka patay na lahat ng barkada ko eh. At least nandiyan pa kayo. Baka wala na rin kayo nun. Pauna pa rin tayo. Immortal na pala. Immortal na si Sir Lito. Pero, boss, nagsishoot pa rin, ano? ano yung advice mo na may ibigay? Advice sa mga photographers na bago, yung mga bago kasi, the new generations, yun ang inaalala ko eh. Kasi walang magko-continue nung tamang paraan ng photography kung hindi sila nag-aral.
Kasi karamihan nga nakabili ng camera, photographer na. Basta ang alam nila, shoot lang ako, may image na lumabas. They don't care about the background. They don't care about the lighting. Saan ang gagaling? Dimensional ba yung image na? O puro shadow sa mo. Nagsushoot ng tanghali. Dito. Di puro eye bags. Sa kanila, may image lang. Instagrammable na. No, it's not. Photography is an art. Dapat tama ang lighting mo. Tama yung composition mo. Tama ang exposure mo. So, aralin ninyo yun na dapat, kaya nga may course na photography. Di ba? BS in photography. So, parang din yung accounting na kailangan mong aralin. Kung di ka marunong mag-divide, gumawa ng report, di ba? Ganon din yung photography. May science yan na kailangan mong matutunan. Hindi porkeng, meron mo akong pera, bili ako ng 1.2, okay na. Okay na. Basag diba? na background, di ba? Oo, wasak yung background. Wala akong pakialam sa background. Kasi nga, sinusunog na. Kasi nga, hindi nila alam anong halaga nung background. Kaya nga yung lens inimbenta from 1.0 to f22. Sa pelikula. Bakit? No, iba-iba ang aperture mo. Iba-iba speed mo. May rason yan. May science dyan na dapat mong malaman. Kailan ka kagamit ng 5.6, kailan ka kagamit ng f16, di ba? So, aaralin nyo, at saka yung composition, para yung litrato nyo nagsasalita. May compose eh. Na-compose mo ng tama yung leading lines, yung one rule of thirds, yung patterns, marami. Yung framing na tinatawag, ang dami niyan, aralin niyo yan. Kasi diyan kayo gagaling. Para kayo nag-aral na maging doktor, na mag-specialista sa wedding. Wala namang naging doktor, nag-YouTube lang eh. Ang ganda nun. Pang-reels na agad yun eh. Reels na agad. Pang-reels na agad. Imagine, ako, hindi naman ako nag-aral. Binasa ko lang yung buong libro ng photography 3 beses, paulit-ulit. Kasi wala nagtuturo sa akin. But I attended workshops, seminars. Hanggang nag-abroad ako. Doon ako natuto talaga ng gusto. Yung realidad na doon sa abroad. Kasi dito akala mo magaling ka na eh. Pag sinalang ka na doon sa abroad, nganga ka na. Ba't ang gaganda ng litrato nila? Yun na yung realidad. Kaya kailangan mo nang matutunan. Marami kang aalamin na dapat mong pag-aralan. Tsaka, yung mga nandyan naman na sa field na yan, hindi porke tumagal na kayo, yun na yun. Hindi. Magiging stagnant ka na. Yung mga kliyente mo, ayoko na paulit-ulit. Lahat ng kaibigan ko, ganyan din ang mga shots eh. Yung dati, hinahagis yung petals. Lahat ng pagbarkada, naghahagis ng petals. Hindi. Dapat iba-iba sila. Like what I'm doing, pag meron akong isang cop, 5, 4 silang magkapatid. Lahat sa akin nag-shoot. Hirap nun. Kasi, yung shot ko, ito iba. Lito, lahat kami ng magkakapatid, iba-iba ang approach mo ha. Di ba? Na-shoot ko silang lahat kasi iba-iba ang style na ginawa ko. Kasi ang dami kong alam. Hindi ko naman ibubuhos lahat sa kanya yun. Kasi ano lang yung available on that day. Gagawin ko to. Pero marasa, dami kong alam na iiba-iba ko yung magkapatid na 4. Ako pa rin ang kinukuha. Kasi hindi pare-pareho. Mas tumatagal, sabi nila, mas gumaganda. Yun. Like fine wine. Kasi nagre-reinvent sa mga shots ko. Hindi yung, okay na, gumagana naman to eh. Hindi. Mag-iba ka. Ibang approach naman. Ibang style. Yan. Hanggang maiipon mo yung different style na yan. So, ang dami mong baon. Saan ka dadalhin? Pwede ka. Navy SEALs ka. Kahit sa land, air, water. Diba? Pwede ka. Laban, no? Sa mga cost of flyer, non-photographer, ano yung mapapayo mo sa kanila? Pareho? Non-photographer? Yes. But the same wedding industry. Wedding industry. Mag-ipon. Kasi hindi habang buhay kumikita tayo. Kasi marami dyan. Waldas ng waldas. Inubos yung pera. So, wala na invest. Ako naman, dahil nakaipon ako noon, nakabili ako ng mga assets, yan, pwede kong gamitin. Di ba? Like nag-pandemic, all of us, parang, oh my God, walang shoot for 2 years.
walang pumapasok na pera. Yung mga tauhang compose pa-advance. Sabi ko, hindi pwedeng forever to ha. 3 months ko lang kayo sasagutin. After 3 months, maghanap ang pagkakakitaan nyo. Hindi ko kaya yan. Yes. So, kanya-kanya diskarte. Ako, ginawa ko, since marami ako ng assets na pinagbebenta ko. Relo, motor, mga limited editions, binibili ko. Kasi gusto ko yun. At alam ko, pag nangailangan ako, meron akong mahuhugot. Naibenta ko lahat. Relax ako ng pandemic. Di ba? Meron akong nagagamit. Tsaka nagnegosyo ako ng iba. Yun yung alitsyon. Diyan nabuo yan eh. Doon nabuo yan eh. Sabi ko, tao, kailangan kumain eh. Oo. Yun. Kahit wala ng trabaho, kakain pa rin yan eh. Oo, totoo naman. Doon nabuhay yung litotsyon ko. Hindi lang lechon. Oo. Wala na kang pera eh. Oo, di ba? Ang hirap ng pera ng pandemic ha. Oo. Akala ko nga, patay na tayo. Ang daming photographers nung wala ng pandemic, naibenta na yung mga camera nila o di na nakabalik. Oo nga, no? Di ba? Kasi yun lang yung source nila na pwede nilang ibenta. Hindi sila nakatago. Diversify. Kasi yung iba kasi alam ko, puro tour. Pa nag-tour ka, babay na yung pera mo dun. Magkano isang tour Europe mo? 300,000 isang tao? Kung binili mo yung ng magandang motor o relo, andyan sa'yo. Pag kinalanganin mo, may mahuhugot ka. Yung tour, wala na eh. Memory pwede mang ibenta yung pagpunta mo sa Paris. Yung litrato mo, hindi naman eh, di ba? Yes. Kung nakapunta ka once, okay na. Huwag na yung balik-balikan mo. Pero yun, hindi mo nakababa ang Eiffel Tower. Nandyan din naman eh. Nandyan din. Di ba? At least yung motor, o yung bisikleta, o yung anything, relo, nakagamit mo pag kailangan mo. Oo. May value. May value. Lupa. Yes. Di ba? Yes. Benta mo pa nagkaipit-ipit. Kasi nga hindi na habang buhay, sikat tayo. Darating ang panahon, hindi mo, whatever goes up will go down. Yes. Science yan. Ang balloon, tataas, pero may time na babagsak yan. Whether you like it or not, babagsak yan. Babagsak yan. Dapat ready ka. Doon ka rin papunta. Oo. Lahat tayo. Lahat tayo. Dapat ready. Walang exception. Ready ka. So, yun yung ginagawa ko na meron akong mga investments, ganyan, mga assets na in time mga kailangan ako, meron akong mahuhugot. Ganda. Yun ang magiging advice ko. Huwag mo ubusin. Magtira ka. Ganda ng advice niya. Good reminder for everyone. Kung may titira. Yan ang tanong. Problema kasi ang mura ng package mo eh. Wala kang may titira. Boss, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin dito at pagbibigay ng iyong kaalaman sa Ano ba yan? Monochrome. Mukhang pahaba yan ah. Vibrator ba yan? Ito ay bigay ng Henry's with tumbler. Andyan yung tumbler mo sa tabi mo. Ito may sa akin. Yan. Walang iya kakulay din. Ganito yung tumbler ko. Henry's din eh. At least may isa sa kwarto, may isa sa baba. Oo. So yan. Ito yung aming Henry's salamat ha. munting token, no? Para sa... ano ba to? Peak Design yan. Pwede mo Peak i-check Design. yan. Sino ba nagbebenta nito? Sila rin. Sila may kapit. Henry's ng din. Henry's, yes. Yung patala si Henry's. So, Ang kompleto Peak ano? Design, oh. Maganda yan. Sobrang ganda niyang strap na yan. Yun, pasalamat muna tayo ulit sa ating mga sponsors. CinemaWorks, Aperture Philippines, Paparazzi, Henry's Camera, Cass & Cork, MQ Group, Manila Craft, and Bruce, Stellar Stories, and Create Sundays. Yan, maraming salamat sa pagsuporta sa ating podcast. And sa mga nanonood, no? Grabe, hindi tayo bumaba ng 200 views. Sobrang Siyempre, solid. Lito C eh. Lito C, Hirap bitawan eh. Yung kalahati niya, girlfriends ko. Shout out. Wala nga, baka naman. May Ayan. nagpadala ng stars ha? Yes. May mga May nagpadala. pa nagpadala ng stars. Meron pa tayo yung ano? Kay Boss Barbie. Kay Boss Marvin lang. Pa may stars ka. Namatay na yung superstar ha. Yun yung fan ng Monochrome for Food and drinks. Sa stars. Sa star kumukuha. Kukunin. Yes. Yung mga Isang nagpapagawa. star magkano yun? Yung alam ko yung 50 stars is around mga 20 pesos. Mga ganun lang. Madami. Ilan pinadala? Hindi ba dami
nagpapadala. May nagpapadala ng Parang 99, support nila yun. 50. Support Yan, nila sila yun. Nico. Nico, lagi nagpapadala. Papadala. 50 stars, 20 pesos. Mga ganon, 25, parang 50% yan. Parang Ang tagal mo pang yumaman yan. Ayun, boss, hindi naman kasi ginawa tong monochrome for pera talaga. Monetary. Kumbaga parang ginawa namin to Katuwaan for, katuwaan, tsaka makatulong sa mga kapwa natin. Maka-inspire. Maka-inspire. Katulad nung, ano ni Sir Sir Lito, Lito, yung yung nakaka-inspire yung kwento niya, no? Nangungutang lang ako eh. Problema, Sabi ko, problema kaya to ingatan kamo yung pangalan nyo para makautang ka uli. Problema to kamo. Pamiyama to camera. Camera na. Boss, maraming salamat. Thank you, Sir Lito. Welcome. Anytime. Bukas ha? Bukas. I-message ko sa iyo kung saan. Anytime naman kung kailangan nyo ako, mayroon kayong questions, pwede nyo akong itanungin. Yan, pwede kang mag-promote, boss. Kung ano man yung pwede mo i-promote sa yung Oo nga pala. Nananawagan po ako. Nawawala po ako. Di ko alam paano pa uwi. Hindi. Promote ko na lang yung other businesses ko like Lito Chon, na pinakamasarap na lechon daily at cochinillo sa buong Pilipinas. Yan. Yes, tapos, totoo yan. makaka-order kayo doon sa Lito Chon sa IG ko. At nandoon yung sa bio niya yung click how to order. Yan. Through GCash lang yan. Yung app, doon ka na magbabayad sa app. And then, meron din tayong go-kart na Nitro Drift. Meron tayong brand sa Vista Mall, sa Santa Rosa, sa Green Hills, sa Vira Mall, sa Pampanga, sa Tagaytay, at saka sa Olongapo. Yan, 5 yung branches ng Nitro Drift. Go-kart po yan, electric, so it's very safe sa mga anak nyo na gustong ma-experience yung racing ng mga kotse. Parang F1, no? Oo, dyan nag-uumpisa mga champion ng F1 sa go-karting. At meron tayong Noctos Bar. Kung gusto nyo mag-relax, gusto nyo makinig ng mga famous band like Side A, yung mga Joey G, yan. Doon tayo sa Noctos Bar. Open po kami from Monday to Saturday from 7 p.m. to 2 a.m. 2 a.m. Yung ano mo, supplement? Oo nga pala, yung supplement. Ikaw interested ka. Okay. Yung Purtier Placenta namin. Marami nagbebenta yan. Hindi mo mabibili yan sa Mercury or sa mismong sa Riway. You have to buy it from dealers like me. Sayang, no? Sa susunod, dapat ibang topic yun, yung health. Sana pala nagdala ka para naka-display dito, no? Nagdala tayo, no? Para gusto niyo maging healthy, sick-free. Yes. Importante yan. Kasi katawan natin yan eh. Yes. You cannot work. Isa lang. You cannot work kung may sakit ka. Totoo. Tsaka, yung age-defying, di ba? Yung age gracefully. Lahat naman tayo mamamatay, magkakasakit. Pero, you will enjoy your old age. Yes. Yan. Kumbaga, hindi 60 ka, hindi ka ugod-ugod. Oo. Bukas nga, mag-gym pa ako eh. Diba? Enduro pa ako. Di ba? Nakakailang rounds ka pa ba? Sa gym. Ay, joke Alam lang. mo, pag nagpo-portier ka, subukan mo. Alam ko, 40 ka na eh. Nag-uumpisa na yan. Yung mga, alam mo na yung problema ng lalaki. Pag nag-portier ka, boy, sabihin ko sa'yo, gabi-gabi ka na. Matutulog na masarap. Kasi masarap tulog nun. Yung pupo mo, maganda. Wala kang sakit. Napaka-solid nun. At my age, wala. Healthy. Nagpa-check ako Tsaka lahat. yung mata mo, di ba? Luminaw. Yung mata, luminaw. Hindi na nagsasalamin. Ang hirap kayo mag-shoot ng... Oo. May reading glass, di ba? Hirap. Di ba? Totoo. Kailangan mo suotin para makita yung tao sa sino yung nandun. Ngayon wala na. Galing. 2020 vision. Pwede nga mapiloto eh. 2020 vision eh. Nakikita ko si Boss Lito, kumukha na si Elon Musk eh. Oh, Elon Musk? Di ba? Hawig-hawig. May nagsabi sa akin, bata. Hey, you look like Elon Musk. Totoo. Tinignan ko nga, may hawig no, yung litrato ginamit mo. Nakaganyan. Tsaka yung build, yung lahat. Ayan. So, exercise kayo guys ha. Health is wealth. Totoo yan. So, maraming salamat. Please follow our YouTube channel. And sa mga nagpadala ng stars, maraming salamat po. And, boys, bye-bye na tayo. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you, everyone.
Salamat. Until next time.